Anthony, teka lang. Daing ni Jenny. Bumao ng posas sa kanyang mga pulso. Pumihit si Jenny, pilit kumakawala. Pero mas lalo lang siyang nasasaktan sa posas ng kanyang asawa. Nakatagilid si Jenny at mabilis ang kanyang paghinga. Mula sa malamlam na ilaw ng lampshade, humaba ang anino ni Anthony sa pader. Gumagalaw ng marahas at walang tigil. Anthony, namamaos na ang kanyang tinig. Tama na, please. Walang sagot mula sa asawa niya. Nakaigting ang panga nito at nagliliyab ang mga mata sa pamilyar na anyo ng pag-angkin. Para sa asawa niya, yon ang pagiging malapit. Para kay Jenny, yun ay pagtitiis. Kagat-labi siyang huminga ng malalim. Dama ang hapdi sa kanyang mga braso habang lalong humihigpit ang pagkakaposa sa kanya. Asawa niya si Anthony, kaya pumapayag siya. Noong una, marahan naman sa kamang asawa niya. Subalit nang tumagal na sila ng ilang taon, doon na naging mas mahigpit si Anthony. Marami na rin itong gustong gawin na kakaiba kapag nagsisiping sila. Hindi naman niya kayang tumanggi dahil siguradong masasaktan na naman siya. Red! Sigaw niya sa safe word niya ng gabing yon. Red! Anthony, tama na! Parang naputol ang oras. Tumigil ito sa gitna ng marahas na pagkilos. Ilang segundong hindi gumalaw bago humugot ng matalim na hininga. Kinuha ng kanyang asawa ang susi mula sa tabi at binuksan ang posas. Kumakalabog yun sa sahig at doon palang nakahinga ng maluwag si Jenny. Nakakainis! Hindi ka ba talaga makatagal? Mahinang tanong ni Anthony. Umiling siya at pagod na. Hindi ko kaya. Ikaw lang naman ang mapilit sa ganito. Alam mong ayoko ng ganito. Niyakap ni Jenny ang sarili at ibinalot ang kumot na parang panangga. Wala siyang pasa sa mukha. Masakit lang ang mga pulso, mga braso at mga hita niya. Okay lang yon. At least, hindi siya ginagawang punching bag. Buisit, Jenny! Bulong ni Anthony habang umuupo sa kama. Palagi mong sinisira ang sandali nating dalawa. Hindi na ako nasasatisfy. Pinapayagan mo nga ako. Bumibigay ka naman agad. Patatagin mo naman yung stamina mo. Napatingin siya rito at hindi makapaniwala. Ano ba? Asawa mo ako. Ano ba ako sa'yo? Ano ba sa'yong pagmamahal? Ang saktan ako? Alam kong sa ganito ka na-pleasure. Pumapayag ako para magampanan ko ang tungkulin ko bilang asawa mo. Pero napapagod din naman ako. Para nang bubog ang katawan ko. Kaunting pindot lang parang mababasag na dahil sa ginagawa mo. Una pa lang, alam mong hindi ako para sa ganito. Magkaiba tayo ng hilig at gusto. Pero nananatili ako sa'yo kasi mahal kita. Hindi nakapagsalita si Anthony at nanatili lang tahimik. Inayos ni Jenny ang kanyang buhok. Tiningnan niya ang secret red room ng kanyang asawa. May mga araw na marahan naman si Anthony, pero kapag dinala na siya sa red room, alam niya na ang mangyayari. Ang mga gamit nito roon, gagamitin sa kanya. Napapagod ako. Hindi ako tulad ng mga gamit mo rito sa red room. Tao ako at asawa mo ko, Anthony. Naluluhang saad ni Jenny. Noong magkasintahan pa sila, hindi niya alam na may ganoong side si Anthony. Nang kinasal sila, binuksan ng kanyang asawa ang isipan niya sa maraming bagay. Nawawala ang pagiging inosente niya. Isang taon pagkatapos ng kasal nila, doon na nito ipinakita sa kanya ng paunti-unti ang side na yon. Noong una, paunti-unti niya ring tinatanggap. Nasisiyahan siya kapag nasisiyahan si Anthony. Pero habang tumatagal, napapagod na rin naman talaga si Jenny. At ang pagmamahal na mayroon siya, unti-unting naging takot at kadena para sa kanya. Sinasaktan mo ko, sabi niya habang nanginginig ang tinig. Umiiyak ako, Anthony. Wala ka bang pakialam? At huwag mo sana akong lagyan ng maraming pasa. Alam mo namang model ako. Mabuti na lang, gown sang gig ko ngayon. Hindi nila makikita tong mga pasa ko sa hita. Sumulyap ito sa kanya at mukhang iritado pa rin. Mas kakayanin mo kung titigilan mong paglaban. At isa pa, sinabi ko nung tumigil ka na sa pagmamodelo mo. Ikaw nga tong mapilit. Kaya naman kitang bigyan ng buhay na parang reyna. Itong lahat ng to, sa'yo rin naman at pinaghirapan ko. Ipinikit ni Jenny ang mga mata at pinisil ang kanyang sentido.
Hindi ito hihingi ng tawad sa kanya dahil pumapayag rin naman siya. Pero kapag hindi naman siya pumayag, ano na lang din ang mangyayari sa kanya. Tumahimik ang silid, lalo niyang binalot ang sarili sa kumot at gumapang sa pinakadulo ng kama. Bumuntong hininga si Anthony at humiga na lang na parang ito pa ang napagod. Napapikit si Jenny at napaluha. Gusto niya na talagang makipag-divorce. "Jenny, magandang balita," nakangiting sabi ni Marisa, ang kanyang kaibigan at may pinsan sa modeling agency. "May kakilala ako sa Milan. Naghahanap sila ng modelo. Tugmang-tugma ang taas at dating mo. Maikling kontrata lang pero malaki ang bayad." Kumabog ang dibdib ni Jenny. "Milan? Sa Italy?" "Oo, para sa collection ng isang designer. Libre ang biyahe at tirahan. 3 buwan ang minimum," nakangiting sabi nito sa kabilang linya. Parang may apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi lang yun trabaho, kundi para rin sa pagtakas. Kapag nakarating siya sa Milan, maaari siyang magsimulang mag-ipon at baka makapagpatayo ng career malayo sa abot ni Anthony. Pero sumagi agad sa isip niya na hinding-hindi papayag si Anthony. Noong isang beses lang sa 3 araw siyang nag-shoot sa Cebu, nagwawala na agad ito. 3 buwan pa kaya sa ibang bansa? Alam niya nang imposible iyon. "Pag-iisipan ko," mabilis niyang sagot at tinatago ang pananabik. "Kailangan ko munang kausapin si Anthony." "Tumawag ka agad mamayang gabi giit ni Marisa. Gusto nilang magdesisyon bukas. Kinagabihan, hinintay ni Jenny matapos silang maghapunan bago binanggit iyon. Nakahiga si Anthony sa kama habang naglilipat ng channel sa TV. "May tumawag kanina?" Panimula niya. "May alok na trabaho sa modeling sa Milan." Hindi siya tiningnan nito. "Gaano katagal?" 3 buwan. Saglit siyang natigilan. Baka mas matagal?" Bahagyang gumalaw ang bibig nito. "Sa abroad?" "Oo." Binitiwan nito ang remote, saka siya hinarap. Pinaghandaan na niyang sigawan ang mga bintang at ang mahabang listahan ng dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mapalayo. Pero sa halip, umusod itong palayo habang nakasandal sa headboard. "Kailan ka alis?" Napakislot si Jenny. Hindi ka galit?" "Bakit ako magagalit?" Banayad ang tono nito at halos wala ring gana. "Kung gusto mong mag-model doon sa ibang bansa ng ilang buwan, sige, baka makabuti pa sa'yo at sa akin. Simula kagabi at ng mga sinabi mo, nakapag-isip-isip ako. Baka nga masyado na ako mahigpit sa'yo, kaya hahayaan na muna kitang makalayo at magkaroon ng space para sa sarili mo, Jenny." Tiningnan niya ito, tila naghihintay sa bitag. "Sure ka?" "Basta, tandaan mo kung saan ang bahay mo." Bahagyang ngumiti ang kanyang asawa, ngunit hindi mabasa ang mga mata nito. "Palagi ka namang bumabalik, Jenny." Yun na nga ang pagkakataon, at baka yun na ang tanging pagkakataon. Maaari siyang magtrabaho, mag-ipon, at planuhin ang tuluyang pag-alis. Pinilit niyang ngumiti. "Sige, tatanggapin ko ang trabaho." Nagkibit balikat si Anthony at ibinalik ang tingin sa TV. "Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo lang akong hahayaang pagsisihan ang pagtitiwala ko. Mag-behave ka ron. Asawa pa rin kita. Kapag tumatawag ako, sagutin mo agad. Kapag may gusto ako, kahit malayo ka, sundin mo agad. 3 buwan lang. Bibigyan kita ng 3 buwan." Tumango naman siya kaagad. Nang gabing yon, hindi na mapakali si Jenny. Inakala niyang matatakot siya sa ideya ng pag-alis. Sa halip, naroon ang kakaiba at marupok na pag-asa. Lahat ng posas, pasa at sigawan, maaari nang matapos ang lahat ng yon. Sunod-sunod ang pagputok ng mga flashbulb at nakakasilaw na sa tindi. Bahagyang iniangat ni Jenny ang kanyang baba. Hinayaang tamaan ng liwanag ang kurba ng kanyang panga. Dumikit sa kanya ang gown na parang likidong ginto. May sinisigaw ang photographer na Italiano, kaya binago niya ang posisyon. May paraan ang Milan na iparamdam sa kanya na hindi siya kayang galawin. Doon, hindi siya asawa ni Anthony. Hindi siya ang probinsyanang minsang naniwala na kayang mabuhay ang pag-ibig kahit may halong galit at pananakit. Siya si Jenny Valdez, cover girl, model ng mga designer at may binubuong career. "Bella,
Hold. Perfect. Sigaw ng photographer at tuloy sa pagkuha ng litrato. Nakatayo sa gilid ang kanyang agent na si Marga. Nakahalukip-kip ang mga braso at pinagmamasdan ng bawat kuha na para bang ito lang ang nagtataguyod ng tagumpay ng shoot. Sinasabi na nito ang tungkol sa after party, networking at mga magazine spread na lalabas mula roon. Nang matapos, nagsimulang manginig ang kanyang cellphone sa ibabaw ng vanity mirror. Binaliwala niya yon, umuugong ulit. Napansin ni Marga ang paglingon ng kanyang mga mata. Mamaya na, nasa huling sequence na tayo. Huwag mong sirain ang momentum. Titingnan ko lang. Huwag na. Putol nito. Mamaya na lang. Asawa mo lang naman ang tatawag sa'yo at kung ano dong ipapagawa. Huminga ng malalim si Jenny. Ngunit patuloy ang kanyang paningin sa cellphone. May kung ano sa pag-ugong nun ng paulit-ulit. Inayos ng mga staff ang mga ilaw. One more set. Sinubukan niyang mag-focus, bahagyang inarko ang likod, pinalambot ang mga mata habang nakatingin sa lambas ng lente. Marga, please, pakiusap niya at hindi talaga mapakali. Bumulong ito ng kung ano sa Italiano. Kinuha ang cellphone at iniabot sa kanya. Bilis, 2 minuto lang. Hinugot ni Jenny ang cellphone, tumingin sa screen at parang natigilan ang kanyang paghinga. Tumatawag si Marisa? Agad niyang sinagot ang tawag. Marisa, anong nangyari? May saglit na katahimikan bago sumagot ang kanyang kaibigan. Jenny, si Anthony, na-aksidente siya. Nasa St. Matthews siya ngayon. Sobrang malala, Jenny. Parang lumundag ang puso niya bago bumilis ng husto. Anong ibig mong sabihin na malala? Under operation siya ngayon, sabi ng doktor, critical ang lagay. Napalunok siya. Meron bang pamilya niya? Sino bang kasama niya sa aksidente? Wala siyang kamag-anak dito. Kasama niya sa aksidente ang kaibigan niya at ang boss niyang si Calvin. Ang mga pamilya niyang naroon. Namatay na raw yung Calvin. Saad ni Marisa. Nilunok ni Jenny ang bigat na nararamdaman. Magbubook ako ng flight. Dalian mo. Sumabat si Marga at halatang iritado. Jenny, ano yan? Nasisira ang oras natin. Tinakpan niyang speaker. Nasa ospital ang asawa ko. Na-aksidente. Kailangan kong umalis. Kumunot ang noo ni Marga na para bang isang istorbo lang ang sinabi niya. May 3 ka pang campaign ngayong buwan. Hindi ito oras para sa drama. Hindi ito drama. Mariin niyang sagot, pati siya nagulat sa talas ng kanyang tinig. Emergency to. Walang ibang pamilyang asawa ko. Ako lang ang maaasahan doon. Critical na daw ang lagay niya. Tinitigan siya nito sa bumuntong hininga. Fine, umuwi ka. Pero tawagan mo ako pagdating mo. Tandaan mo, karera mo to. Ako nang bahala sa schedule mo. Nakakaloka ka. Career, parang mabigat na tunog yon sa kanyang pandinig. Isang career na itinayo niya para makatakas, para may dagat na pumagitna sa kanya at sa pagiging malupit ni Anthony. Isang karerang iningatan niya na parang kalasag. At ngayon, tinapos niya ang tawag kay Marisa, agad nagbukas ng airline app, nanginginig ang mga kamay, habang naghahanap ng pinakamabilis na flight pa uwi. Bawat pindot, parang pagsuko na naman sa buhay na iyon. Muling tumawag si Marisa. Paalis ka na? Kinuha ko ang pinakamaagang flight. Mabuti, Jenny. Lumambot ang tinig nito. Alam ko, hindi naging maayos ang lahat sa inyo. Pero pag nakita mo siyang ganito, mahirap. Ihanda mo ang sarili mo. Kahit ako, naaawa sa asawa mo. Nasunog ang mukha niya. Bumigat ang kanyang dibdib. Sige, titingnan ko. Pagkababa ng tawag, naupo siya sa gilid ng kama. May bigat sa kanyang dibdib. Nasa gitna siya ng ginhawa na may kapangyarihan pa siyang magdesisyon at ng pangamba sa pagbabalik. Alam niyang hindi siya uuwi para sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Uuwi siya para sa bersyon ng sarili niya na naniniwala pa sa tungkulin sa pagtupad ng pangako kahit sa taong paulit-ulit nang sumira nito. Kinabukasan, sa airport, puro galaw at ingay ang nakikita at naririnig niya. Tila lahat nagmamadali, parang wala sa sarili siyang pumila, nag-check-in at dumaan sa security.
Sa boarding lounge, nakatitig siya sa kanyang mga kamay. Wala na roon ang singsing nila. Tumigil siya sa pagsusuot nun nang makapunta sa ibang bansa. Mrs. Valdez? Tanong ng doktor pag-angat ng tingin sa kanya. Tumango siya at lumapit. Oo, kumusta ng asawa ko? Ako si Dr. Ramos. Sagot nito, mahinahon ngunit profesional ang tono. Ako ang tumitingin sa lagay ng asawa mo mula nang maaksidente siya. Marami siyang tinamong pinsala, bali sa kaliwang braso at dalawang tadyang, malalim na sugat sa mukha at leeg, at matinding pagtama ng ulo. Ang pinakadelikado ay ang pamamaga sa utak na naoperahan naman agad. Sa ngayon, stable na siya pero walang malay. Napalunok si Jenny. Ang mga salitang utak at operasyon ay paulit-ulit na umuugong sa tenga niya. Ibig sabihin, talagang malala ang lagay ng kanyang asawa. Bahagya siyang nakaramdam ng awa. At ang mga sugat sa mukha? Tanong ni Jenny. Naging mas mabigat ang ekspresyon ni Dr. Ramos. Malala pero hindi nakamamatay. Kapag tuluyang gumaling ang mga sugat, maaaring kailanganin ng reconstructive o plastic surgery para maibalik ang function at features. Mag-iwan ng peklat, lalo na sa panga at sa kaliwang pisngi, lalo na at may mga nasunog na bahagi. Hindi natin malalaman ang kabuoang pinsala hanggat hindi natatanggal ang tahi at bumababa ang pamamaga. Kumapit sa isip niya ang mga salitang hindi niya lubos maisip. Ibig niyong sabihin, mag-iibang itsura niya? Hindi eksakto kagaya ng dati. Tugon ng doktor. May kaunting pagbabago, pero ganoon pa rin ang itsura. Sinasabi ko to ngayon para mapaghandaan nyo, pati na rin siya sa pagbabagong yon. Tumingin siya sa saradong pinto ng ICU. Parang dumudulas ang kanyang mga iniisip sa makintab na salamin. Nakabalot ng benda ang buong mukha ni Anthony. Para sa pinsala sa ulo, ilang linggo sa ospital at kasunod ang rehabilitation. Kung isasama ang mga operasyon, maaaring abuti ng ilang buwan. Tumigil ito saglit. Kailangan niya ng tagapagdesisyon sa mga bagay na medikal hanggang sa siya ay magkamalay dahil wala siyang agarang pamilya sa inyo mapupuntang responsibilidad na yon. Mas lalo nang nanikip ang kanyang dibdib. Plano na niyang manatili lamang hanggang maging stable ito sa kababalik sa Europa. Sa buhay na muli niyang binubuo. Ngayon, hinihiling ng doktor na itali muli ang sarili sa lalaking minsan ay binaliwala ang kanyang pagmamakaawa. Naiintindihan ko, mahina niyang sabi. Pwede na ninyo siyang makita ngayon, ani Dr. Santos, tumabi para magbigay daan sa kanya. Ilang minuto lang, mas kailangan ng katawan niya ngayon ng pahinga. Tumango si Jenny at sumunod sa nurse papasok. Natigilan siya sa nakita. Nakahiga si Anthony, may mga tubo mula sa bibig at braso na nakakabit sa mga makinang humihinga at nagpapakain para dito. Nasira raw ang mukha mo pero maibabalik naman daw. Mahina niyang bulong. Ihintayin ko lang na makalabas ka sa ospital. Ikukuha kita ng private nurse mo. Babalik ako sa Milan para magtrabaho. Para may panggastos at pangbayad sa mga naging operasyon mo. Nanatili lang siya roon habang nakatitig. Gusto niya nang makipaghiwalay pero hindi siya sobrang sama para pabayaan si Anthony. Gusto niya pa rin makawala rito pero mukhang matatagalan dahil sa nangyaring aksidente. Maya-maya'y sumilip na ang nurse. Ma'am, tapos na po ang oras ng dalaw. Tumayo siya ng mabigat ang mga paa. Hindi dahil ayaw niyang umalis, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam. Minsan siyang lumingon bago tuluyang lumabas. Ilang buwan silang nasa ospital. Halos lahat ng ipon nilang mag-asawa napunta sa mga gastusin sa ospital. Kaya alam niyang kailangan na niyang bumalik sa Milan. Pero hindi pa nagigising si Anthony at ang mga dasal niya mukhang dininig na ng Diyos. Anthony, mahinang tawag niya. Bumukas ang mga mata ng kanyang asawa. Jenny! Dahan-dahan itong kumurap kahit na may benda pa sa buong mukha. Jenny! Kumilos si Jenny na parang naiilang. Tumawag ang ospital, na aksidente ka. Wait, tatawag ako ng doktor. Tumawag na nga agad siya ng doktor. Maya-maya tiningnan na ito. Hindi pa naooperahan ang mukha ng kanyang asawa dahil sariwa pa ang mga sugat.
Pero saka na lang kapag nasa Milan na siya at nagtatrabaho na. Kapag napaayos niya na ang mukha ng asawa, saka na siya magsasabi ng divorce. Hindi niya kayang sabihin dito yon na ganoon ang kalagayan nito. Salamat dahil nandito ka. Saad ng kanyang asawa. Doon siya unang nabigla. Hindi pa siya kailanman pinasalamatan ni Anthony. Hindi noong niluto niya ang paborito nitong ulam, hindi noong nanahimik siya sa harap ng mga kaibigan nito. Ayos lang, mahina niyang sagot habang umuupo sa upuan. Sabi ng doktor, maayos ang kinalabasan ng operasyon mo. About sa mukha mo, aayusin na lang natin yan. Naubos na kasi ang pera ko. Kailangan ko pang magtrabaho para maipaayos ang mukha mo. Sinubukan nitong gumalaw. May pera ako. Pero ko na lang. Agad siyang napatingin rito. Nagamit ko na. Malaki ang nabayaran sa pagpapaospital mo. Ilang buwan kang walang malay sa ICU. Natahimik naman ang asawa niya. Habang tahimik sila, pinagmasdan niya si Anthony. May kakaiba sa boses nito, pero hindi niya nalang masyadong pinansin. Baka dahil lang sa aksidente. Isa pa, hindi rin pamilyar si Jenny sa boses ng kanyang asawa. May trauma pa nga siya. Lagi kasi siyang sinisigawan ni Anthony at parang yun na lang ang tonong natandaan niya. Mukha kang pagod, Jenny. Alam kong pagod ka at na-stress. Humingi ito ng malalim. Kumain ka na ba? Dapat kumain ka. Halos natawa siya. Nakakatawa yun. Si Anthony na kayang hindi siya pansinin ng isang buong weekend, ngayon ay nagtatanong kung kumain siya. Niwala nga itong pakialam kung kumain siya sa loob ng 2 araw, habang patuloy na ginagamit ang katawan niya. Ayos lang, ulit niya at hindi na lang nagsimula ng pag-aawayan nila. Ikaw ang nasa kama ng ospital. Ayoko lang na nakikita mo ako ng ganito. Mahina nitong sabi. Saka hindi ko man alam, batid ko na nakakapagod ang pag-aasikasong ginawa mo para sa akin. Sinabi niya sa sarili na epekto lang yun ng anesthesia. Gamot, gulat, marahil dulot ng karanasang muntik ng mamatay. Sabi ng iba, pwedeng mag-iba ang isang tao, depende sa mga pinagdaanan nito. Pero may kakaibang lambing sa tingin ni Anthony ngayon, para bang may hawak itong bagay na babasagin kung hindi iingatan. Mananatili ako hanggang maging stable ka, malamig niyang sagot. Pagkatapos, aalamin ko ang mga susunod na gagawin ko para matulungan ka. Hindi naman pwedeng bumalik ka sa work mo ng ganyan. May kumislap na kung anong emosyon sa mga mata nito. Sobra-sobra na yon para sa akin. Tinitigan ni Jenny ang asawa. Hindi makasabay sa ritmo ng sitwasyon. Hindi ito ang lalaking minsang kinulong siya sa kanilang kwarto. Magpahinga ka. Wika niya na lang sa huli. Sana manatili ka rito. Nagiging panatag ako kapag nasa paligid ka. Bulong nito at halos pumikit ng mga mata. Sa mga lumipas na araw, for recovery na ang kanyang asawa. Pero kahit hindi siya ang pasyente, parang kahit sa salita, gusto siyang alagaan ni Anthony. Paulit-ulit ka sa pagsasabi ng sorry, wika ni Jenny habang nakahalukip-kip. Hindi ka naman ganyan dati. Palagi mo akong tinatanong kung kumain na ba ako, kung kompleto bang tulog ko, kung okay bang pakiramdam ko. Anong meron? Bakit ganyan ang inaasal mo? Tumingin ito sa mga kamay nito na maputla sa ilalim ng kumot. Siguro, dapat noon pa. Siguro, dapat matagal ko nang ginawa yun. Naisip ko lang naman na pangalawang buhay ko na to at nagsisisi ako sa mga desisyon ko noon. Kaya gusto ko nang ayusin ang pagtrato sa'yo. Pinag-aralan ni Jenny si Anthony. Kapag tinititigan niya ang asawa niya, may nakikita siyang pagmamahal at paggalang sa mga mata nito. Mga emosyong hindi niya naman nakikita noon rito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magduda o matakot na ganoon si Anthony. Kinahaponan, siya ang bumili ng mga pagkain, pero ito ang nag-ayos para sa kanila. Nakatayo at nakakalakad na rin naman kasi ang asawa ni Jenny. Salamat sa pagbili mo ng pagkain para sa ating dalawa. Muli nitong sabi at dahan-dahang sumimsim. Kapag magaling na ako, pangako hindi na kita pakikilusin ng ganito. Pasensya na kung nagiging pabigat ako sa'yo ngayon. Babawi ako. Huwag na.
Sagot ni Jenny at naninibago talaga sa kanyang asawa. Sanay naman ako, saka hindi mo kailangan magkunwaring mabait. At aalis ako, pupunta ako sa Milan dahil may naiwan akong trabaho. Ipagpapatuloy ko pa rin ang career ko para naman magkaroon tayo ng panggastos sa pagpapaayos ng mukha mo. Bahagyang ngumiti ng malungkot si Anthony. Parang may gusto itong sabihin pero hindi na lamang itinuloy. Hindi kita masisisi kung aalis ka. Marami akong napag-isipan habang nandito. Mga bagay na dapat kong ginawa ng tama. Mga taong dapat ko sanang trinato ng mas maayos. Nanatiling walang ekspresyon si Jenny. Mga taong gaya ni Calvin? Nabitin sa ere ang pangalan yon. Hindi niya personal na kilala si Calvin, pero alam niyang batchmate niya ito noong high school. Boss din ng kanyang asawa. Best friend, parang kanang kamay. Pero alam din ni Jenny na labis ang pandalait ni Anthony sa sarili nitong kaibigan. Wala man lang utang na loob, gayong kung hindi dahil kay Calvin, hindi ito makakapag-aral sa magandang university at magkakaroon ng magandang trabaho. Tumigil ang kamay nito sa kutsara. Si Calvin? Magka-close kayo, sabi ni Jenny at maingat na minamasdan ang reaksyon. Binanggit siya ng nurse sa akin saka ni Marisa. Nagdilim ang mga mata nito. Wala na siya. Sa aksidente, hindi siya nakaligtas. Ano bang nangyari? Mahina niyang sabi at gustong i-guilt trip ang asawa niya. Hindi ka ba nagigilty? Maraming naitulong sa iyo ang kaibigan mo na yon. Nakapag-aral ka sa magandang university, nagkaroon ng magandang trabaho, umayos ang buhay mo, pero nilalait mo lang siya. Kasi ano, pangit siya? Masyadong utu-uto? Umawang ang bibig ni Anthony. Bahagya itong natawa. Oo nga pala, inoperahan ka sa utak, baka hindi mo maalala ang mga pandalait sa sarili mong kaibigan. Hindi agad ito nakaimik, para bang maraming bumabagabag sa isipan nito. Tinitigan lang ni Anthony ang kanilang dinner at hindi na makakain ng maayos. Huminga ng malalim si Anthony. Gayon pa man, ako dapat yon. Mas deserve kong mamatay kaysa sa kanya. Nadami lang siya. Napakurap si Jenny. Ang Anthony na kilala niya, hinding-hindi aaminin na may mas mabuting tao kaysa rito. Hindi mo kasalanan, sabi na lang ni Jenny. Ako ang nagmamaneho. Mahina nitong sabi. Nalita ako magpreno. Siya, tinakpan ako ng babasag ang salamin. Siya ang sumalo ng halos lahat sa tagiliran. Naipit ako. Wala na siya bago pa man dumating ang ambulansya. Nabasag ang boses nito sa huling salita. Sinuri niya ang mata ng asawa niya kung nagsasabi ng totoo. Ngunit ang lungkot na nakita niya, hindi kagaya ng peking lungkot na ipinapakita nito noon sa mga kaibigan at kasosyo. Gusto mo bang pumunta sa libing niya? Tanong ni Jenny. Tumango lang ito saka tinignan siya na parang may mabigat pa itong gustong sabihin. Pero dumating ang nurse para tingnan ang BP nito. Kinagabihan, nakaupo si Jenny sa tabi ng bintana ng silid. Pinagmamasdan niya ang natutulog na si Anthony. Hindi siya mapakali sa pagbabagong nakikita niya rito. Natatakot siya. Natatakot siya na baka magbago ang isip niya dahil lamang sa mga nangyari. Hindi mo kailangang maghintay dito para sa akin. Mahinang sabi ni Anthony, may kaunting paos pa rin sa boses mula sa operasyon sa mukha nito ilang linggo na ang nakaraan. Pinilit ni Jenny ang isang ngiti. Ayos lang, mabuti na lang kahit na na-accident kay ni Calvin, nagbigay pa rin ang pamilya niya for your surgery. Gayunpaman, kailangan ko pa rin mag-work. Hindi ka naman makakapag-work agad. Besides, naubos ang ipon natin. Inayos ng nurse ang kumot nito, saka nagpaalam at iniwan silang dalawa. Tumigil ang tingin ni Anthony sa kanya. May init at pagmamahal na hindi niya alam kung paano tatanggapin. Mas mabilis daw akong gumagaling kaysa sa inaasahan nila, sabi ni Anthony. Sabi ng doktor, baka hindi na umabot ng 1 buwan dito. Pero baka tumagal din dahil sa mga pagpapaayos ng mukha ko. Mabuti naman, automatikong tugon niya. Bahagyang humigpit ang kapit niya sa tasa ng kape. Tahimik niyang pinagmasdan ito. Ang Anthony na kilala niya dati ay malamang na puro reklamo, utos o paratang. Pero itong Anthony na to,
Tila ba nagpapasalamat lang sa kahit na pinakamaliit na effort na nagagawa ni Jenny. Mahina siyang tumikhim. Kapag nakalabas ka na, may nurse na magbabantay sa'yo. Ako nang nag-ayos, siya ang pinagkakatiwalaan ko. Aalis ka? Kunot noong tanong nito, hindi sa galit, kundi parang may bahid ng lungkot. Kailangan ba talaga? Siguro naman ay may kaunti pa tayong pera. Kaya ko namang magtipid hanggang sa gumaling ako at makapagtrabaho ulit. Hindi na kaya at alam mo naman na may iniwan akong trabaho sa abroad, hindi ba? Sagot ni Jenny at pinapanatili ang sarili na maging kalmado. Matagal na akong pinapablik ng agency ko. May mga kontrata pa akong dapat tapusin. Nang malaman kong naaksidente ka, iniwan ko ang trabaho ko sa kalagitnaan. Kaya kailangan kong bumalik at panindigan ang obligasyon ko roon. Sana maintindihan mo. Ibinaling nito ang tingin sa mga kamay na nakapatong sa kumot. Akala ko gusto mong manatili hanggang... Mananatili ako hanggang kaya mo nang mag-isa kasama ang nurse mo. Putol niya rito. Sisiguraduhin kong kompleto ka sa lahat ng kailangan mo. Pero hindi ko pwedeng iwan ang tuluyan ng trabaho ko. Karera ko rin naman yon. Pangarap ko rin. Hindi na niya idinugtong ang isa pang katotohanan. Dahil ang totoo, ticket niya lang naman yon para sa pagtakas mula kay Anthony. Hindi niya na gustong manatili pa sa kanilang pagsasamang dalawa. Dahan-dahan itong tumango at mahigpit ang pagkakahawak sa kumot. Naiintindihan ko. Pangarap mo yan, kaya hindi na ako tututol pa. Napakurap si Jenny. Naiintindihan mo? Oo. Halos nahihiyang tugon nito. Kung mahalaga sa'yo, dapat mo yung gawin. Siguro, manonood na lang ako sa internet ng mga fashion show mo. Natigilan siya sa sinabi nito. Hindi kailan mananood si Anthony ng fashion show na kasama siya. Kapag may napapanood naman ito, biglang nagagalit at ilang araw siyang nilalak sa red room. Hindi ba't ayaw na ayaw mong nanonood ng fashion show? Tanong niya rito. Nakapanood ka ng isang beses lang, pero hindi na nasundan yon dahil alam mong nag-aaway lang naman tayo. Natigilan agad ang kanyang asawa. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Para bang may nasabi itong mali. Gusto kitang suportahan ngayon, Jenny. Masaya ako kapag nakikita kitang masaya sa ginagawa mo. Mahinang sabi nito na para bang hindi dapat yun inaamin. Umawang ang bibig ni Jenny. Anong sabi mo? Hindi mo ko sinuportahan kahit kailan. At gusto ko nang gawin yon. Napakagatlabi si Anthony. Gusto kong suportahan ka sa gusto mo. Simula ngayon, gusto kong manood ng mga fashion show mo. Gusto ko sa unahan para makita mong pumapalakpak ako para sa'yo. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi alam ni Jenny kung ano ang isasagot niya. Ang Anthony na nakasama niya noon ay tatawanan lang siya, tatawaging makasarili o hahawakan siya ng mahigpit hanggang sa sumakit ang mga buto niya. Pero itong bersyon na ito, walang kahit na anong galit. Bumalik ang nurse dala ang maliit na bag ng gamot na sumira sa kakaibang sandali na mayroon sila. Tumayo si Jenny. Ilalagay ko lang ito sa drawer mo. Tumango lang ito, nakatitig sa bawat kilos niya na para bang mababasag siya. Kinagabihan, habang tinutulungan niya itong humiga, muli niya itong sinubukan. Hindi kasi talaga mapakali si Jenny. Pakiramdam niya ay nagpapanggap lang ang kanyang asawa na mabait at maunawain. Kailangan ko nang pumunta sa abroad sa susunod na linggo, sabi niya habang inaayos ang unan sa likod ng ulo nito. May campaign sa Paris. Kapag hindi ako sumipot, tatanggalin ako ng agency. Tumingala ito sa kanya habang pagod ang mga mata. Tatawagan mo ba ako kapag nandun ka na? Sumagot naman si Jenny. Kung kaya ko, bahagya naman itong umiti. Sapat na yun sa akin. Pero pwede mo rin sabihin sa akin ang schedule mo para hindi ako makaistorbo sa trabaho mo. Natigilan na naman siya. Hindi kasi ganoon si Anthony bago ang aksidente. Basta na lang itong tatawag, kapag hindi sinagot, magagalit sa kanya at tinatakot siyang ilalabas ang mga video scandal nila. Kapag kasi nagsisiping sila, palaging kinukunan ng video ni Anthony. Ayaw niya nun, pero wala naman siyang magawa.
Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hirap na hirap siyang kumawala sa kanyang asawa. Palagi na lang siyang tinatakot sa mga bagay na hawak nito sa kanya. Alam kasi nito na makakasira yon sa kanyang image bilang modelo. Kinabukasan, almusal, sinubukan niya ulit. 2 linggo ang lumipas, dumating ang araw ng kanyang flight. Inayos ni Jenny ang strap ng kanyang bag. Aalis na ako. Tumango ito habang magkasalubong ang mga kamay sa kandungan. Tawag ka. Mag-ingat ka. Kumain ka sa tamang oras. Huwag ka masyadong magpapagod. Tatawag ako sa libreng oras mo. Bahagya namang natigilan si Jenny sa mga sinabi nito. Tatawag ako paglapag ko. Nandito lang ako. Sagot ni Anthony at para bang may halong pag-asa sa boses. Kapag may problema ka, may kailangan ka, tawagan mo lang ako ah. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Naninibago talaga siya sa mga bilin ng kanyang asawa. Habang isinasakay ng driver ang mga maleta, yumuko si Anthony palapit. Mag-ingat ka, Jenny. Mamimiss kita. Karaniwang salita lang yon, pero sa boses nito, parang pakiusap. Pinilit niya ang isang maliit na ngiti. Mag-iingat ka rin. May pagsusumamo sa mga mata ng kanyang asawa. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Jenny. Gusto ko lang sabihin sa'yo, kung hindi ka sanay na marinig yon mula sa akin. Marahan na lang siyang tumango. Wala nang nararamdamang pagmamahal kay Anthony na ilang taon din siyang pinagmamalupitan. Ilang sandali pa ay sumakay na si Jenny sa kotse. Habang papalapit sa airport, noon ay masaya siyang umalis. Pero ngayon, hindi na maintindihan kung bakit may bigat sa dibdib na iwan si Anthony. Lumipas ang mga buwan, nagpatuloy ang trabaho niya ron. Katulad ng sinabi ni Anthony, talagang matyaga itong naghihintay ng tawag. Kahit ilang araw na hindi pa siya tumawag, kapag naisipan niya, nahihimigan ni Jenny ang pananabik nito. Kumusta ka na dyan? Malambing na tanong ni Anthony. Alam mo, napanood ko yung last Fashion Week na kasama ka. Ang galing mong rumampa ron. Napakagatlabi si Jenny. Napapikit at hindi alam kung anong dapat na maramdaman. Nanood ka talaga? Hindi ka nagalit? Tumawa naman si Anthony. Hindi naman. Ang ganda nga ng suot mo na green gown. Mukha kang Diyosa. Nag-init ang mga pisngi ni Jenny. Pakiramdam niya ay iba ang kanyang kausap. Hindi siya sanay sa mga papuring yon. Mas lalong hindi niya inasahan na galing mismo sa kanyang asawa na palaging mahigpit sa kanya. Jenny, usal ni Anthony sa kanyang pangalan. Maayos na ang mukha ko mula sa surgery. Medyo kaunti na rin ang gamot na iniinom ko. Naboboring ako rito minsan kaya paulit-ulit ko na lang pinapanood ang mga fashion show mo. Ano pa ba? Napalunok si Jenny habang nakikinig. Minsan lang siyang tumawag dito at kapag nagsasalita ito, tuloy-tuloy at walang sinasayang na oras. Pinipilit nitong ikwento lahat ng mga nangyayari rito habang nandoon na mag-isa. Para bang takot na anumang sandali ay bababaan niya ng tawag. Hindi ganoon si Anthony dati. Kaya naman, natatagpuan niya ang kanyang sarili na talagang nakikinig dito. Napapanatag si Jenny na makinig sa mga kwento nito. Damdamin na hindi niya naranasan noon. Kanina, wala akong masyadong magawa kaya nag-practice na lang ako magluto. Para naman kapag umuwi ka, may pagluto kita palagi ng pagkain. Napansin ko na parang mas manipis pa ang katawan mo. Nagpapapayat ka ba? Model ka kaya siguro nagpapapayat ka. Pero sana, huwag mong pabayaan ang kalusugan mo. Kumain ka pa rin. Kung ako lang, gusto kitang patabain para hindi ka ganyan kanipis. Tumawa pa ang asawa niya. Pero alam kong gusto mo na manatiling sexy, kaya naiintindihan ko. Pero sana kapag umuwi ka na, masubukan mo ang mga lulutuin ko para sa'yo. Humigpit ang hawak ni Jenny sa kanyang kumot. Gusto niyang pagalitan ng sarili. Makikipaghiwalay na siya. Buo na ang kanyang desisyon. Kapag bumalik siya, makikipaghiwalay na siya kay Anthony. Subalit, bakit may kaunting pananabik at saya sa kanya? Pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ni Anthony. Ikaw, kumusta ang araw mo, Jenny? Tanong pa ng asawa niya. Anong mga nangyari sa araw mo? Pinilit niyang maghanap ng dahilan para ayawan ito. Ano ba itong ginagawa mo? Pagpapanggap? Sandaling hindi nakapagsalita si Anthony, pero muli rin namang umimik.
Pasensya na. Hindi ka ba komportable? Busy ka pa ba? Pasensya na. Hindi ka ganito. Hinawi ni Jenny ang buhok at unti-unti nang napo-frustrate sa asawa niyang mukhang unti-unti nang nagbabago. What I mean is, hindi ka naman ganito. Na-aksidente ka lang kaya ganyan ka. Okay, pangalawang buhay mo na to. Pero hindi ako naniniwala sa'yo na ang mga dati mong gawi ay mawawalan na lang sa sistema mo. Hindi naman sa hinahanap ni Jenny ang mga ginagawa nila dati ni Anthony. Ang kanya lang, mas natatakot siya sa pagbabagong yon. Ni hindi niya alam kung anong tumatakbo sa utak ng kanyang asawa. At ayaw niyang magpadala rito. Hindi ngayong buo na ang kanyang desisyon na makipaghiwalay. Paano ba ako nun? Nag-aalang ang tanong ni Anthony sa kanya. Napabuntong hininga si Jenny. Malupit ka sa akin, lalo na kapag may ginagawa tayo sa kama. May mga pleasure ka na gustong tugunan para sa sarili mo na hindi ko naman masabayan. Kapag malayo ako at ngayon nasa ibang bansa ako, bago ang aksidente, hindi mo ba matandaan kung gaano ka ka-demanding sa akin? Ha? Kahit kalagitnaan ng trabaho, pinipilit mo akong makausap. Wala naman akong choice kasi palagi mo akong tinatakot. Hindi agad nakasagot si Anthony. Lumipas pa ang 1 minuto bago ito nagsalita. Ano? Tinatakot kita? Sa paanong paraan? Kung ano man ang ginawa ko nun, kalimutan mo na sana. Asahan mong hindi ko na gagawin. Pinipilit mo ko sa mga malalaswang gawain kahit na long distance relationship tayo. Bulalas ni Jenny. Naaalala na naman ang mga pamimilit nito. Wala kang pakialam kahit mahak tong mga account natin. Ayoko ng ganito pero hindi mo ko pinibigyan ng choice na tumanggi. Dahil ano? Ipapakalat mo ang mga video ko? Ang mga scandal natin? Ang collection mo ng mga video mo na nagpapakasawa ka sa katawan ko? Alam na alam mo kung saan titirahin ang kahinaan ko. Kaya confident ka na hawak mo ako sa leeg. Mahal kita, pero minsan sumusobra ka na. Minsan gusto na lang kitang isumbong sa mga pulis pero hindi ko magawa. Kasi kahit paano, minahal kita at malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi ako mapupunta sa Manila at magiging model kung hindi dahil sa'yo. Hindi na muling nakapagsalita pa si Anthony. Napapikit na lang si Jenny at pinutol ang tawag. Sinubukan pa ulit ni Anthony tumawag pero hindi niya na yun sinagot. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng gabing yon. Naluluha siya hindi dahil sa sakit ng mga pinagdaanan niya, kundi dahil sa kaunting pagbabago lang ni Anthony sa kanya, parang bibigay na siya kaagad. Doon niya mas lalong napatunayan na kaunting pag-asa lang, alipin na ulit si Jenny ng pag-ibig niya para kay Anthony. Maya-maya ay sunod-sunod siyang nakatanggap ng voice message mula sa kanyang asawa. Nanginginig ang mga daliri na pinindot niya yon. Jenny! Humugot si Anthony ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Kung lahat ng sinabi mo, totoo, at alam kong totoo nga yun, hindi ko alam kung paano ko hahayaan ang sarili ko na humarap pa sa'yo ng may lakas ng loob. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ginawa ang mga bagay na yun noon. Hindi ako magdadahilan. Oo, ginamit ko ang pagmamahal mo laban sa'yo. Pinilit kita, tinakot kita, at ngayon, iniisip ko kung anong klaseng tao ako para gawin yun sa'yo. Bumuntong hininga si Anthony. Halatang hirap na hirap sa sariling mga salita. Siguro nga nasanay ako na nandyan ka palagi, na kahit mali ako, bumabalik ka pa rin, na kahit nasasaktan ka, hindi mo ako tinatalikuran. Ginamit ko yung Jenny. Ginawa kitang parang ari-arian ko at hindi bilang isang partner. At ngayon, tuwing titingnan kita, nakikita ko yung mga mata mo na parang laging naghihintay ng babala mula sa akin. At masakit. Masakit kasi alam kong ako ang dahilan kung bakit ka ganyan sa harap ko. Sandali itong natigilan pero muli namang nagsalita. Yung aksidente, hindi lang yun basta gising sa akin. Para akong namatay at binigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero alam kong kahit magbago ako ngayon, hindi mabubura ang ginawa ko sa'yo noon. Ang hindi ko lang matanggap ay yung iniisip mo na hindi ko na maalala o wala na akong pakialam. Na parang wala lang sa akin lahat ng sakit na binigay ko sa'yo. Sandaling natahimik si Anthony bago muling nagsalita. Hindi kita tinatawagan ngayon para pilitin kang bumalik. Alam kong mali yun, pero sana kahit papano, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita na kaya kong maging ibang tao. Hindi para makuha ulit ang katawan mo.
Hindi para makuha ulit yung pagsunod mo sa akin, kundi para lang makita mo na may kaya pang matira sa akin na pwedeng mahalin mo nang walang takot. May bahagyang panginginig sa boses ng asawa niya nang tapusin ang sasabihin. Kung ayaw mo na, tatanggapin ko. Pero sana wag mong isipin na wala na akong nararamdaman. Mahal pa rin kita, Jenny. At kung huli man to, gusto ko lang marinig mo na handa akong akuin lahat ng kasalanan ko para lang makalaya ka sa bigat na binigay ko sa'yo. Tahimik si Jenny habang mahigpit ang hawak sa kanyang cellphone. Sa bawat salita ni Anthony na umaalingaw-ngaw sa kabilang linya, ramdam niya ang bigat ng lahat ng sakit at pagsisisi na matagal nang nakatago sa puso ng asawa niya. Ngunit habang nakikinig, unti-unti ring sumisiklab ang apoy ng pagdududa at takot sa kanyang dibdib. Paano ako maghihilom sa lahat ng to? Tanong niya sa sarili. Paano kung ito na nga ang simula ng pagbabago niya? O baka panibagong paraan lang niya para ibalik ako sa dati? Naalala ni Jenny ang mga gabing halos mabaliw siya sa takot at panghihina. Ang mga gabi na ginamit ni Anthony ang katawan niya para pilitin siya, para kontrolin ang bawat galaw niya. Hindi madaling kalimutan ang mga sugat na yon kahit na gusto niyang magpakatatag. Ang pagmamahal niya sa asawa noon ay tila lason pa rin para sa kanya. Alipin ako noon ng takot at pagmamahal ko. Ngayon, ano na ang natira? Pwede pa ba akong magtiwala? Pwede pa ba akong umasa? Bulong niya sa sarili niya. Ngunit kahit ganoon, may munting boses sa loob niya. Tila isang tinig na nagsasabi na ang bawat tao ay may kakayahang magbago. Pumikit siya ng ilang sandali habang nilalabanan ang mga luha na gusto na namang bumuhos. Hindi yon na simpleng laban. Yun ay laban para sa kanyang sarili, para sa kanyang kalayaan, at para sa kapayapaang matagal niya nang hinahanap. Matao ang airport nang dumating si Jenny. Mahigpit na ang hawak ni Jenny sa hawakan ng kanyang maleta. Parang nahulog ang kanyang puso, ngunit hindi dahil sa saya. Ibang nararamdaman niya sa pagkakataong yon. Mabigat na halo yon ng pananabik at takot. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang bagay na lubos na hindi niya inasahan. Nasa labas si Anthony, nakatayo malapit sa exit. Nakasuot ito ng simpleng damit, hawak ang isang maliit na bouquet ng mga bulaklak. Ngumiti si Anthony sa kanya. Alanganin yon at halos nahihiyang ngiti. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Jenny, mahina nitong sabi at lumapit ng dahan-dahan. Welcome back. Sandali lang tumitig si Jenny. Parang alay ng kapayapaan ang mga bulaklak, pero ang lalaking nagbigay nito ay halos tila estranghero na sa kanya. Kinuha ng asawa niya ang kanyang maleta mula sa kanya nang walang alinlangan. Kumusta ang biyahe mo? Mahinang tanong ni Anthony at may ngiti pa rin sa mga labi. Nag-alinlangan si Jenny, hinahanap ang bakas ng lalaking iniwan niya noon sa mukha nito. Matagal at medyo na-delay ng kaunti. Tumango ito ng may simpatya. Natutuwa akong ligtas kang nakauwi. Malamang pagod ka na kaya umuwi na tayo. Hindi mo na ako dapat sinundo, sabi niya rito. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Medyo nawala ang ngiti ni Anthony at mataman siyang tiningnan. Wala naman akong ginagawa at gusto ko tang sunduin. Gusto kong gawin to. Ilang taon kitang hindi nakita. Namiss kita. Pasensya na. Alam kong galit ka at hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos. Pero ngayong umuwi ka, kung anong mga pagkukulang ko, gusto kong punan yun. Wala pa akong gaano maalala. May mga bagay na medyo nakakalimutan pa rin ako. Pero sana, hayaan mo ko na ayusin ang pagsasama natin, Jenny. Napailing naman siya. Anthony, wala akong balak ayusin ang pagsasama natin. Umuwi lang ako para sa ibang bagay. Doon na tuluyang nawala ang ngiti ni Anthony. Napalitan niyo ng lungkot. Jenny, huminga siya ng malalim. Sa 3 taon ko sa abroad, doon lang ako nagkaroon ng pakiramdam na sa wakas, parang nakakahinga na ako. Hindi naman kita pipigilan sa mga gusto mong gawin. Hahayaan kita pero sana bigyan mo ko ng pagkakataon. Ang pagsasama natin. Saad ng kanyang asawa. Pero pinilit ni Jenny na ipakita ang inis kay Anthony. Pwede ba? Huwag kang magpanggap. Anthony,
Alam mong hindi na maayos ang pagsasama natin bago pang aksidente. Nang pumunta ako sa abroad, marami akong na-realize. Kaya ngayon, gusto ko nang panindigan ang mga desisyon na yon at huwag ka nang magbait-baitan. Pagkatapos niyang sabihin yon, sumakay na siya ng sasakyan. Mabilis ang paghinga ni Jenny. Yun ang unang beses na nakapagsalita siya ng ganoon sa kanyang asawa. Siguro dahil 3 taon din niyang naramdaman na malaya siya. Siguro dahil nakikita niyang mahina si Anthony ngayon at kaya niyang saktan ang damdamin. Subalit ayaw ni Jenny na maging kampante. Nababahala pa rin siya. Kilala niya ang kanyang asawa. Kaya nitong maging mabait at malambot sa kanya kapag may kailangan. Pero kapag hindi na umayon dito ang mga nangyayari, doon na nito pinapaalala sa kanya ang kadenang nilagay nito sa kanyang leeg. Nang sumakay ito sa sasakyan, iba ang amoy nito. Pamilyar pa rin pero hindi katulad ng dating pabango ni Anthony. Hindi niya na lang masyadong inisip yun. Umuwi na tayo sa bahay. Mahinang sabi ni Anthony na para bang nag-iingat. Pagka-uwi, kakaiba ang katahimikan nila. Walang tensyon, walang malamig na titig kahit na sinagot-sagot niya kanina ang kanyang asawa. Sa halip, ito pang nagbaba ng mga gamit niya. Malinis din ang bahay at maraming nagbago. Pinabago mo ang interior design ng bahay? Tanong ni Jenny. Bahagya naman itong natigilan. Sorry, galit ka ba? Naisip ko lang na ipabago. Marami kasi akong nakikita na hindi ako komportable. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung anong sasabihin, pero mas maaliwalas yon sa pakiramdam ni Jenny ngayon. Noon kasi, gusto ni Anthony ng dark theme sa bahay. Samantalang si Jenny, mga pastel colors ang gustong makita sa buong bahay nila. Okay lang naman, gusto kong bagong ayos. Mahina na lang nasabi ni Jenny. Bahagyang napangiti ang asawa niya. Alam ko na pastel colors ang gusto mo. Napapansin ko rin naman kasi sa mga gamit mo at sa mga damit na hilig mong isuot. Umiwas siya ng tingin. Ayaw niyang magkaroon sila ng mga pag-uusap na katulad nun. Hindi naman takot ang nasa kanyang dibdib. Siguro ay naiilang lang siya dahil hindi sanay si Jenny sa ganoong pakikitungo ng asawa niya. Maya-maya ay pumunta na si Anthony sa kusina. Napalingon tuloy agad si Jenny at dahan-dahang sumunod. Nakita niyang abala sa kusina ang kanyang asawa. Nagluto ako kanina para kapag nakauwi ka na rito sa bahay, makakain ka agad. Saglit lang iinitin ko lang. Mahinang sabi ni Anthony habang maingat na hinihiwa ang mga gulay. Isasama ko rin tong mga gulay. Madali na naman tong maluto kaya hindi ko sinama kanina. Pinanood ni Jenny mula sa pintuan ang kanyang asawa. Nagluluto ka? Tumawa naman ito. Oo, nag-aaral ako. Saka nung makarecover ako, wala rin naman ako masyadong magawa rito bukod sa trabaho ko. Kaya nag-aral ako magluto. Nangako rin ako sa'yo na maghahanda ako ng masarap na pagkain pag uwi mo. Parang natutunaw ang puso ni Jenny kahit ayaw niya. Ang bahagyang pagkunot ng noon nito kapag nagko-concentrate, ang maingat na pag-aayos ng pagkain sa plato, nagpapatigil sa mga alaalang mayroon siya noon kay Anthony. Parang nakita niya ang isang bahagi nito na hindi niya kilala. Nang makapaghain na ito ng pagkain at umupo silang magkatabi, malaki at puno ng pag-asa ang mga mata nito. Sige na, tikman mo na. Alam kong paborito mo yan. Nakangiting sabi ni Anthony. Sana magustuhan mo. Tinikman niya naman ang niluto nito. Masarap yon, kaya kahit hindi siya masyadong kumakain ng kanin, kumuha pa rin siya. Kaunti lang naman at mas marami pa rin ang ulam. Nagsimula ng kumain si Jenny. Kumusta? Tanong ni Anthony, parang batang naghihintay ng sagot sa teacher nito. Masarap naman, tapat niyang sabi. Matamis itong napangiti na parang binigyan ng star sa kamay. Saka pa lang din ito kumain. Natutuwa ako na nagustuhan mo. Mas pagigihan ko pa. Palagi kitang ipagluluto. May meal plan ako. Ngayon lang ako sumuway. Kailangan ko yon kasi hindi ako pwedeng tumaba. Saad niya rito. Bahagya itong natigilan at saglit na nag-isip. Kung ganun, pwede bang sabihin mo sa akin ang meal plan mo? Try kong lutuin at kayahin. Gusto ko kasing ako ang naghahanda ng pagkain mo. Marahan na lang tumango si Jenny. Sige, ibibigay ko sa iyo mamaya.
Naramdaman ni Jenny ang isang bahagyang pag-asa at pagmamahal. Pero tinulak niya yun pababa. Hindi yun ang panahon para madala siya sa lambing ni Anthony. Nang matapos kumain, umakyat na siya papunta sa kanilang kwarto. Napatingin siya sa pinto ng red room. Napailing na lang siya at dumiretso sa master's bedroom. Alam niyang kahit na bago na ang interior ng bahay, hindi yun kayang pakawalan ni Anthony. Nang makapasok sa silid, nagulat si Jenny. Pati pala kwarto nila, iba na rin ang design. Puro paborito niyang kulay ang naroon. Wala na rin ang malaking frame ng wedding picture nila ni Anthony roon. Sa halip, malaking larawan niya ang naroon na halos sakupin na ang buong pader. Kuha yon nang maging model siya sa Paris. May kortina rin kung gusto niyang takpan o gustong hawiin. Napalunok si Jenny. Bakit ganito? Hindi siya sigurado kung gusto niyang matuwa o mangamba. Narinig niya ang yabang ni Anthony mula sa likod. Ayaw kong maalala mo ang mga panahong puro sakit lang ang laman ng mga dingding na to. Gusto ko kahit papaano, maramdaman mong sa lugar na to, ikaw ang sentro. Hindi ang kasal na pakiramdam mo, naglagay ng kadena sa leeg mo. Humarap si Jenny sa asawa niya. Kita sa mga mata niya ang pagtataka at pag-iingat. Bakit larawan ko? Hindi ba't masyadong sobra? Para bang sinasamba kita? Putol ni Anthony, may bahagyang ngiti pero may lungkot din sa tono. Siguro nga, pero hindi yan para i-pressure ka o para ipaalala na sa akin ka. Ginawa ko to para ipaalala sa sarili mo kung sino ang binigo ko. Para hindi ko makalimutan kung paano kita dapat ingatan. Humakpang si Jenny papalapit sa higanting larawan. Dinama niya ang tela ng kortina sa kamarahang hinawi yon. Hindi mo kailangan ng ganito para maalala yon. Kung magbabago ka, gawin mo dahil gusto mo, hindi dahil gusto mong bumalik ako. Tahimik si Anthony ng ilang segundo bago muling nagsalita. Hindi kita pipilitin, pero kahit wala ka, gusto ko pa rin maging taong hindi mo ikakahiya. Kaya marami talaga akong pinabago dito sa bahay habang nasa ibang bansa ka. Gusto kong pag-uwi mo, maging komportable ka sa bahay na to. Lumingon si Jenny at pinagmasdan ang lalaking nakatayo sa harap niya. Gusto niyang harapin ang Anthony na nakasanayan niya, ngunit wala siyang makitang bakas pa rin sa lalaking nanakit sa kanya. At sa katahimikan yon, hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang natitirang sakit o ang pag-asang baka nga kaya pa nitong magbago. Nang sumapit ang gabi, nang magkatapat silang nakaupo, sinubukan ni Anthony na magbukas ng mapag-uusapan. Kumusta sa Milan? May interes sa boses ni Anthony. Bawat fashion show mo, sinusubaybayan ko. Wala akong pinalagpas kahit sa mga video at photos ko na nakikita. Lahat doon ang ganda-ganda mo. Ang galing mo rin magdala ng mga damit at saka sa sarili mo. Bahagyang natigilan si Jenny habang nagsusuklay. Dati, ayaw mong manonood ng mga fashion show ko. Masyado kang siloso. Totoo ba ang pag-appreciate mo sa career na meron ako? O pinapasakay mo lang ako? Gusto mong maging sunod-sunuran na naman ako sa'yo? Wala naman akong intensyong ganun, Jenny. Bahagya itong umiti sa kanya at napabuntong hininga. Namamanghalang talaga ako kapag nakikita kong ginagawa mo ang mga bagay na gusto mo. Huwag mo sanang pag-iisipan ng masama. Naiinis si Jenny na ganoon ang tono ng asawa niya. Ayaw niyang magkwento pero nahahalina siyang magsalita sa paraan ng pagtatanong ni Anthony. Nakikinig kasi ito ng mabuti, tumatango at nagtatanong na para bang kinakabisado ang bawat sinasabi niya rito. Walang pagsingit at walang pagtanggi sa mga kwento. Sa halip, tila nahuhumaling ito sa mundo ni Jenny na para bang gusto nitong maging parte kahit tagapalakpak lang. Namiss kita. Mahina nitong pag-amin pagkatapos. Napalunok si Jenny at lumakas ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang maniwala, maramdaman ang init ng mga sandaling yon. Ngunit ang pag-iingat na nabuo sa mga taon ay pumigil sa kanya. Alam niya na ang ibig sabihin nito. Gusto na naman ng asawa niya na makasiping siya. Subalit mukhang nagkamali yata si Jenny. Dahil habang naghahanda ng matulog, napansin ni Jenny kung paano tumigil si Anthony sa gitna ng silid nila. Jenny, sabi nito na may pag-aalinlangan. Pagod ka ba? Dapat magpahinga ka na.
Tumango siya pero nagulat sa lambing ng boses nito. Magpapahinga naman talaga ako. Ikaw, hindi ka magpapahinga? Magpapahinga rin. Habang nakahiga, nakatingin si Jenny sa kisame. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Naghihintay lang sa mahigpit na hawak at pagiging agresibo ni Anthony. Pero ilang oras na silang nakahiga, wala pa rin ginagawa ang kanyang asawa. Ramdam niya ang bigat ng katawan nito, ilang pulgada lang ang layo. Ngunit may maingat na distansya na parang sinadya ni Anthony na panatilihin. May space sa pagitan nila, pero ramdam niyang nakatitig ang asawa niya sa kanya, para bang namamangha na naroon siya. Lumihis ang tingin ni Jenny kay Anthony. Anthony, inayos nito ang unan sa ilalim ng ulo. May gusto ka? Pagod ako, mahinang sabi niya kahit hindi niya matiyak kung siya ba ang kausap niya o ang sarili. Kung ganun, matulog ka na at magpahinga. Hindi pa ako inaantok. Kaya ikaw nang mauna. Sabi nito at titig na titig pa rin sa kanya. Pasensya na, hindi ko mapigilang titigan ka. Hindi lang ako makapaniwala na katabi kita ngayon. Hindi na talaga matukoy ni Jenny ang dapat na maramdaman. Hindi ka tunog ikaw. O baka hindi mo na matandaan ang tunay mong sarili. Pero hindi ikaw ito, kaya nahihirapan akong magtiwala sa'yo. Baka isang araw, bumalik ang dating Anthony na walang ibang ginawa kundi paghigpitan ako. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Anthony. Alam kong nahihirapan kang maniwala pero hindi ko gagawin yun. At hindi ko na rin hahayaan ang mangyari pa. Sinusubukan mo ba talagang maging ano? Mas mabuti. Ani Anthony, halos bulong lang ang mga salita para sa kanya. Pumikit si Jenny sandali. Hinahanap ang galit na minsang pumuno sa kanyang mga walang laman nitong pangako. Pero ngayong gabi, puro kalituhan at marupok na sinulid ng pag-asa ang dumaan sa kanyang dibdib. Mas mabuti? Paano? Tanong ni Jenny at may bahid ng kirot ang tinig. Na hindi ka masasaktan. Hindi ko rin naman masabi sa'yo dahil hindi ka rin naman maniniwala. Kaya ang tanging hangad ko lang, maipakita ko sa'yo. Mapatunayan ko gamit ang mga kilos ko. Kaya sana, hayaan mo kung maipakita pa ang pagbabagong yun, Jenny. Ang pagkabigla sa pag-amin ni Anthony ay mas malakas pa kaysa sa kahit na anong sigaw. At ang tibok ng kanyang puso roon, hindi na nakikipaglaban. Nasaktan mo ako ng higit sa alam mo, sabi ni Jenny habang nanginginig ang tinig. Paano ko ba sisimulang maniwala sa'yo? Nagtagpo ang mga mata nila na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Ngunit sa halip na pag-aari o galit na titig, may dalang kahilingan ang mga mata nito. Hindi ako umaasa ng kapatawaran, sabi ni Anthony sa kanya. Gusto ko lang ng pagkakataon. Parang lumiit ang kwarto sa paligid nila. Hindi agad makasagot si Jenny kaya tumalikod na lang siya. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Hindi siya sigurado kung gusto niyang abutin na lang ang asawa o tumakas. May plano ka ba? Matatag ang tinig niya kahit nanginginig sa loob. May dapat ba akong malaman? May masama ka bang binabala kaya ganito ka ngayon? Sumagot naman agad si Anthony. Walang plano. Walang masamang hangarin. Lalo na sa'yo. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Kinagat ni Jenny ang labi. Wala kahit galit o sama ng loob? Nung pinayagan mo ako na mag-abroad, akala ko nagbago ka na. Pero kahit nasa malayo ako, mas lalo ka lang lumala. Parang gusto mong patunayan palagi sa akin na kahit saan ako magpunta, pag-aari mo pa rin ako. Dahan-dahang huminga si Anthony. Ayokong dalhin pa ang mga damdaming yun. Hindi na kita ituturing na parang isang pag-aari. Natawa si Jenny ng mahina at may halong pait. Mahirap paniwalaan yan. Inabot ni Anthony ang kanyang kamay at naramdaman niya ito mula sa kanyang likod. Alam ko, kaya nga sinabi kong ipapakita ko na lang. Bakit ka ganito? Tanong ni Jenny at naluluha na. Hindi ito ang Anthony na kilala ko. Taos puso naman itong sumagot. Dahil gusto kong maging iba. Dahil gusto kong maramdaman mong ligtas ka ngayong nandito ako. Gusto kong isipin mo na ibang Anthony na itong katabi mo. Kausap mo at handang magmahal sa'yo. Gustong maniwala ni Jenny sa mga salita ng kanyang asawa.
Pero ang mga alaala ng nakaraan, ang mga pasa, ang mga sigawan, ang takot, ay nananatili na parang multo sa buong sistema ni Jenny. Gusto kong maniwala sa'yo, mahinang sabi ni Jenny. Pero natatakot ako. Sa pagkakataong yon, marahan na siyang niyakap ni Anthony. Hindi mapang-angkin kundi tila binibigyan lang siya ng kaunting ginhawa. Gagawin ko ang lahat para mawala ng takot na nararamdaman mo. Kahit maubos ako, kahit masaktan ako, tatanggalin ko lahat ng ipinadama sa'yo ng dating Anthony na nakilala at nakasama mo. Pumikit si Jenny at huminga ng malalim. Pinipilit na kalmahin ang sarili. Kung makapagsalita ito, para bang ibang tao ito at hindi na si Anthony. Pero hindi niya na masyadong inisip pa yon. Mas nakatuon ang kanyang isip at damdamin sa mga bagay na pinapadama sa kanya ni Anthony. Ilang oras ang lumipas, hindi nakatulog si Jenny. Pinanood niya lang ang ritmo ng paghinga ni Anthony. Nakaharap pa rin ito sa kanya at bahagyang nakayakap. Pero may maingat pa rin na distansya na pinapanatili. Naisip niya bigla na hindi na niya alam kung sino talaga ang lalaking yon. Binago ba ito ng aksidente? O isang palabas lang o maskara para makontrol siya ulit? Naglalaro ang kanyang isip sa pagitan ng pag-asa at pagdududa. Hanggang sa pinasok na lang siya ng antok. Nakatulog man, nanatiling nagmumulto sa dilim ng kanyang isipan ang mga bagong asal at kilos ng asawa niyang si Anthony. Good morning, nakangiting sabi ng kanyang asawa isang umaga. May suot pa itong apron habang nagluluto. Maaga akong nagising. Ako nagluto ng breakfast natin. Pero huwag ka mag-alala, sinunod ko naman ang meal plan mo. Sana magustuhan mo. Saka gusto ko pareho tayo ng kinakain, kaya sinunod ko na lang din ang meal plan mo para sa akin. Tumango na lang siya. Abala rin kasi siya sa kanyang iPad. Tinitingnan niya kung ano ang schedule niya sa araw na yon. Pahinga niya dapat pero may mga ilang gig siya na kailangan niyang puntahan. May pupuntahan ka ba mamaya? Tanong ni Anthony at pinagmasdan ng suot niya. Pustura ka. Pwede kitang ipagmaneho sa mga pupuntahan mo. Huwag na. Marami akong pupuntahan. Ngumiti naman ang kanyang asawa. Okay lang. Maghihintay ako. Saka, kung pwedeng pumasok sa loob, manonood na rin ako sa mga ginagawa mo. Nung nasa ibang bansa ka, pinapangarap kong gawin to. Parang gusto ko na nga lang mag-apply bilang driver mo o personal assistant para malaman ang mga ginagawa mo. Saka para kasama mo ko kahit saan ka magpunta. Kahit alalay mo, okay lang. Itinago niya na lang ang irap sa mga sinabi ni Anthony. Puro kasalita. Alam kong hindi mo kayang gawin yon dahil makakababa yon sa pagkalalaki mo. Napakagatlabi naman ang kanyang asawa. Kaya ko yon. Kung halagang makakasama naman kita, kahit magpaalipin ako, kaya ko yun, Jenny. Pilit tinago ni Jenny sa inis ang pagkawindang na nadarama. Hindi niya na talaga maintindihan ang inaasahan ng kanyang asawa. At ang mas lalong hindi niya pa matanggap, para siyang dalagang nililigawan ni Anthony. Pero kahit noon, hindi naman ganoon ang asawa niya. Hindi ito ganoon magsalita. Hindi ito magbibigay ng mga salita na parang mas ito ang luluhod sa kanya sa halip na siya. Sige na, kumain na tayo, sabi pa ni Anthony at inayos ang mga kubyertos. Pinagsali na rin siya agad ng tubig sa baso. Tanong niya dahil hindi niya na namalayang natulala na pala siya. Ganyan mo gusto malutang itlog mo, hindi ba? Hindi malasado pero hindi rin sobrang tostado. Dagdag nito habang inaayos ang pagkain nila. Tumigil ang kamay ni Jenny. Sobrang maasikaso ang asawa niya. Palagi itong nakabantay at attentive kapag may kailangan siya. Kahit hindi niya sabihin, alam na alam ni Anthony ang kailangan niya. Bahagyang ngumiti si Anthony, tila natutuwa sa sarili na may nagagawa ito para sa kanya. Ubusin mo ang meal plan mo ah. Tama ang gramo niyan kaya sana ubusin mo para may energy ka sa mga gagawin mo ngayong araw. May kumurot sa dibdib ni Jenny. Pilit man niyang iwasan, nahihirapan siya rito. Mahirap pigilan ang sarili na hindi mapansin ang effort ni Anthony para sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni Anthony, sinamahan nga siya nito sa mga appointment niya. Matyaga itong naghintay at minsan nagdadala pa ng mga gamit niya.
Kapag may kailangan siya, alerto agad ito at gustong-gustong nauutusan kahit mayroon naman siyang personal assistant. Pina-reserve daw ni Sir Joaquin ang club just for us. Sama ka, saad ni Marga sa kanya. Napalingon naman si Jenny sa asawa niya na nakatulog na sa sofa sa sobrang pagod at tagal ng paghihintay. Hindi na ako sasama. Uuwi na kami ng asawa ko. Pagod na rin ako. Napatingin si Marga kay Anthony. Alam mo, nagulat ako dyan sa asawa mo. Anong pakulo niyan? Hindi naman siya ganyan ka-supportive sa'yo dati ah. Nakita niya bang pinto ng impyerno nang muntik na siyang mamatay? Kaya pinipilit magbago? Napabuntong hininga si Jenny. Marga naman. Ano? Tanong nito. Alam ko ang kwento niyong dalawa. Sinabi mo sa akin na makikipag-divorce ka na, diba? Muli niyang tiningnan si Anthony. Makikipag-divorce na nga. Pero hindi ko alam kung bakit simula ng aksidente. Parang naging ibang tao ng asawa ko. Hindi lang siya naging mabait, parang naging kumpletong estranghero siya para sa akin. At hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Umupo si Marga sa tabi niya at nakahilig ang siko sa mesa. Estranghero in a good way o estranghero na parang hindi mo alam kung kaya mong pagkatiwalaan? Umiling si Jenny habang tinititigan ang mukhang walang makeup sa salamin. Pareho eh. Mabait siya ngayon, tahimik, hindi na nanguutos, hindi na marahas. Parang kada kilos puno ng lambing at pagsuyo. Pero Marga, alam mo yung pakiramdam na kahit kausap mo siya, hindi mo maramdaman kung sino talaga siya? Para bang may tinatago? Sabat ni Marga at nakataas ang kilay. Napatingin si Jenny rito. Bahagyang nagulat sa bilis ng sagot nito. Oo, parang may ibang laman ng utak niya ngayon. Hindi ko alam kung dahil ba sa trauma o dahil hindi ko na siya kilala. Hindi ko na talaga alam kung anong dapat kong paniwalaan. Napainom naman si Marga. Baka naman sinasamantala niya lang na naaawa ka, Jenny. Kilala kita. Mabilis kang masoften kapag nagpapakita ng kaunting kabutihan sa iyong asawa mo. Napatingin ulit si Jenny sa asawa niya. Nakahilig pa rin sa sofa at marahang humihilik. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa tiyan at halatang pagod na pagod kakasunod sa kanya buong araw. Hindi ko alam kung awa lang to Marga o baka gusto ko talagang maniwala na kaya niyang magbago. Pero natatakot ako kasi baka pag nagtiwala ako ulit, mas masakit ang pagbagsak. Tahimik si Marga ng ilang segundo bago nagsalita. Kung ako sa'yo, hindi ko muna siya pagkakatiwalaan ng buo. Bigyan mo lang siya ng maliit na pinto para patunayan kung totoo yung mga sinasabi niyang pagbabago. Pero wag mong ibibigay ang buong susi para kapag gumawala ka, mabilis kang makakatakbo. Napangiti si Jenny kahit na mabigat ang loob. So, ibig sabihin, kailangan ko siyang bigyan ng chance? Tumango si Marga. Oo, at kapag sinubukan niyang sirain ulit yon, alam mo nang gagawin mo. Habang papatayo si Marga para magpaalam, napatingin si Jenny kay Anthony. Sa kabila ng lahat, hindi niya alam kung bakit siya inaakit ng bagong katahimikan nito o tinutulak palayo ng mga alaala ng dati nitong bersyon. Nang makaalis si Marga, ginising niya na ang kanyang asawa. Gulat na gulat ito at agad na bumangon. Sorry, nakatulog ako. Tipid siyang ngumiti rito. Okay lang, uwi na tayo. Sandaling natigilan ang asawa niya at pinagmasdan ang maliit niyang ngiti. Sige, tara na. Uwi na tayo, siguradong pagod ka na rin. Habang naglalakad sila papunta sa kotse, hinawakan ni Anthony ang kanyang kamay. Bahagya siyang natigilan pero hinayaan niya na lang. Dahil sa hindi niya malamang dahilan, hindi alam ni Jenny kung bakit nakaramdam siya ng kapanatagan sa hawak nito. Nang makauwi, inasikaso pa siya ni Anthony. Nag-offer pa itong imasahe ang mga paa niya. Nakita kasi nito na namumula dahil sa heels na suot niya kanina. Makalipas ang ilang oras, magkatabi silang nakaupo sa kama. Bukas ang TV at nanonood sila ng movie na nasumpungan lang nila. Napansin ni Jenny ang malalim na tingin ni Anthony nang mapalingon siya rito. Naalala mo ba kung saan tayo nag-honeymoon? Tanong na lang ni Jenny bigla habang nasa TV pa rin ang mga mata. Kumunot ang noon ni Anthony. Hindi ba pumunta tayo ng Greece? Nanikip ang dibdib niya. Hindi, sa Bali tayo nagpunta noon. Sa Greece, 2nd anniversary na natin. Napakurap si Anthony, tila naguguluhan. Oo nga, Bali.
Pasensya na. Hanggang ngayon, medyo ngarag pa rin ang utak ko sa mga alaala. Siguro, naghahalo-halo na sa isip ko. Hindi talaga matanggal ni Jenny ang pagdududa. Nahihirapan siyang tanggapin na hindi ito katulad ng dating Anthony. Nahihirapan siya at nagkakaroon lang ng rason na hindi ito iwan. Dapat, buo na ang desisyon niyang makipaghiwalay. Pero eto siya at nakikita ang sarili na nananatili pa. Subalit mukhang bibigyan na siya ng senyales para maging final na ang kanyang desisyon. Isang hapon, napatingin siya sa pinto ng red room ni Anthony. Ilang taon na siyang hindi nakakapasok doon. Nang makauwi rin naman si Jenny, hindi siya kailanman dinala ng kanyang asawa roon. Ni wala pang ang nangyayari sa kanya at yon ang labis na ipinagtataka niya. Nakikita niya rin naman minsan ang pagnanasa sa mga mata ni Anthony. Pero hindi na katulad noon na tila alipin ito roon. Sinubukan niyang tingnan ang loob. Subalit natigilan siya sa bumungad sa kanya. Naroon pa rin ang mga pulang pader pero tila kumalma na sa ilalim ng malambot na ilaw mula sa isang patayong ilaw. At sa halip ng mga istante, aparador at lalagyan ng mga tanikalang bakal, laruan at iba pang bagay na pilit niyang nililimot, ang silid ay puno ng tungkol sa kanya. Daan-daang litrato ang nakasabit sa mga dingding. May mga formal, kuha mula sa kanyang mga araw sa runway, nakasuot ng gown at takong. Mayroon ding mga kaswalang na kinunan. May ilan na sobrang personal kaya napahinto ang kanyang paghinga. Siya, nakayakap sa sarili habang natutulog sa sofa. Sinisikatan ng araw ang mukha niya. Siya, nagbabasa sa balkonahe at hindi niya alam na minamasdan siya. Bakit ganito na to? Umawang ang bibig ni Jenny. Naninikip ang dibdib niya. Napahawak siya sa kanyang bibig. At bago niya pa namalayan, lumuhod siya. Sumalampak sa sahig habang napapahikbi sa pag-iyak. Wala na? Wala na? Usal ni Jenny na parang noon lang nakahinga. Nang makitang wala na ang mga ginagamit sa kanya noon ni Anthony. Pumuno sa katahimikan ng silid ang tunog ng kanyang iyak. Hindi niya yon inaasahan. Hindi siya handa at sa kung anong dahilan, mas mabigat pa sa kanya ang makitang ganoon ng silid kaysa nung una niya itong nasilayan. May mabilis na yabag papalapit sa pinto. Jenny, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Hindi siya agad nakasagot. Tiningnan niya si Anthony na bakas ang pag-aalala sa mukha. Mabilis siyang nalapitan ng kanyang asawa at lumuhod din sa harap niya. Mabusisi nitong tiningnan ang kanyang mukha at tila hindi alam ang gagawin. Anong nangyari? May masakit ba? Inayos ni Anthony ang kanyang mukha. Nanubig ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Bakit mo to binago? Bakit mo to ginawang ganito? Kumunot ang noo ni Anthony. Sandali itong natahimik na para bang pinag-iisipan kung ano ang magiging maingat na sasabihin o ibubuhos na ang lahat. Umupo ito sa tabi niya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Kasi hindi ko na kayang makita kung ano to dati. Hindi na. Marahang wika ni Anthony. Napakurap si Jenny sa gitna ng luha. Gusto mo ang silid na to. Nahuhumaling ka rito. Nang gusto kong ipatanggal to, sinaktan mo ko ng sobra. Hindi ko makakalimutan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mo tinanggal ngayon. Ikaw... Kaya nga tinanggal ko. Kasi alam kong may masasamang alaala ka rito. Alam kong kailanman ay hindi mo to ginusto. Saad ni Anthony at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi mo na yung mararanasan pa, Jenny. Hindi ko nahahayaan na makontrol ka, na bumalik ang dating ako. Napalunok siya. At ngayon, bumuntong hininga ang kanyang asawa at nilibot ang paningin sa silid. Gusto kong makita ka rito bilang hindi ka natatakot. Gusto ko ang silid na to mapuno ng magandang alaala tungkol sa'yo at hindi sa ginawa ko noon. Kaya ko to pinuno ng ikaw. Bawat larawan, bawat ngiti, paalala na swerte ako at nanatili ka. Hinawakan ni Jenny ang braso nito. Paano yung mga bagay na nandito noon? Talaga bang kinalimutan mo na? Talaga bang hindi mo na ibabalik pa? Sinapo ni Anthony ang kanyang mukha. Wala na. Lahat. Hinanap ko bawat drawer, bawat tagong kahon. Itinapon ko na.
pinatapon ko na para sa'yo. At yung mga video, mahina ang tinig niya habang umaasang nakatingin dito. Nasaan ang mga yon? Diretso siyang tiningnan ni Anthony. Binura ko na ng tuluyan ang makita ko. Wala nang natira. Hindi ka laruan na panonoorin ko. Hindi ka alaala na babalikan ko kapag gusto kong mangibabaw sa'yo. Para sa akin, asawa kita na dapat igalang ko. Hindi na kita gagamitin ng ganun ulit. Parang may nabuksan sa dibdib niya. Mas lalo siyang naiyak kaya niyakap siya ng kanyang asawa. Naiiyak si Jenny, hindi dahil sa panghihinayang, kundi pakiramdam niya, sa wakas, nakalaya na siya. At ang nakamamangha pa, si Anthony mismo ang gumawa noon. Jenny, usal ng asawa niya. Mamahalin pa rin kita kahit na kaya mo lang akong mahalin sa anong paraan na kaya mo. Wala akong pakialam basta nararamdaman mo na mahalaga ka palagi para sa akin. Kung saan ka magiging komportable, yun din ang magiging desisyon ko kahit na hindi pa pumabor sa akin. Ikaw ang gusto ko. Ikaw na buong buo at totoo mong pagkatao at mga katangian. Hindi ko na gusto ang mga yun. Hindi mo na ulit yun mararanasan pa. Mas mabilis bumagsak ang luha ni Jenny. Sinubukan niyang umiwas ng tingin pero marahan itong hinawi ang buhok sa pisngi niya. Banayad kaysa sa nakaraan ng haplos. Hindi na kita gagawing bagay ulit na paulit-ulit na inaangkin. Mababa pero matatag niyang wika. Iyan ang pangako ko. Humugot ng hininga si Jenny. Hindi pa niya kayang magtiwala ng buo pero gusto niyang subukan. Inilapit niya ang ulo at idinantay sa balikat nito. Tumigil muna si Anthony bago marahan siyang niyakap at mahigpit parang pinapangalagaan siya ng matindi. Nagsusumikap ako, Jenny. Bulong nito sa kanyang buhok. Alam kong hindi ko na mababawi lahat pero patuloy kong susubukan. Kumapit si Jenny sa damit ng asawa niya. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan. Hinagod ni Anthony ang kanyang likod. Hayaan mo na lang akong bigyan ka ng mas magagandang alaala. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Muling nilibot ni Jenny ang paningin sa mga litrato. At sa unang pagkakataon, hindi na tila banta ang silid. Tila isa na yung pagkakataon. Muli niya itong niyakap. At sa pagkakataong yon, hindi na siya nag-atubili sa piling ni Anthony. Nang gabing yon, inasahan niyang may mangyayari sa kanila. Pagkatapos ng iyakan nila kanina, marami siyang napagtanto sa kanyang asawa. Matagal ang paliligo ni Jenny. Hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga balikat. Kapag naaalala niya ang pagbabago sa red room, parang hinihele ang kanyang puso. Paglabas niya sa kwarto, nakaupo si Anthony sa gilid ng kama. Bahagya itong napangiti sa kanya. Gayunpaman, hindi katulad noon ang tingin nito. Dahil sandaling yon, puno ng pagmamahal, pag-iingat at admirasyon sa kabila ng pagnanasang nakikita niya. Ang ganda mo. Mahina nitong bulong na para bang ulit ang unang beses na nakita siya nito. Nang maupo si Jenny, inabot nito ang kamay niya. Inayos ni Anthony ang isang hibla ng basang buhok na dumampi sa pisngi niya. Banayad ang haplos, may paggalang at walang pagmamadali, tila walang pag-angkin. Sanay si Jenny na laging nagmamadali si Anthony noon, na para bang ang pagmamahal ay bagay na dapat agawin agad. Pero ngayong gabi, nanatili ang mga daliri nito na para bang wala silang hinahabol na oras. Madami kang iyak nitong mga nakaraang araw. Mababa ang boses ni Anthony. Ayokong umiyak ka dahil sa akin. Nanatili siyang tahimik. Maya-maya'y dumukwang si Anthony. Hinayaang tumikat ang labi sa kanya. Magaan muna noong una at parang sinusubok. Sumakit ang dibdib ni Jenny dahil sa kilos na yon. Hindi lang yun tungkol sa ritmo. Yun rin ay kung paanong humihinto ang asawa niya paminsan-minsan para pagmasdan ng mukha niya. Parang kailangang tandaan ang bawat anyo ng ekspresyon niya. Inilapat ni Anthony ang noo sa kanyang noo. Sabihin mo sa akin kung may hindi ka nagugustuhan. Gusto kong maramdaman mo na ligtas ka sa akin. Palagi. Namuo agad ang kanyang mga luha kahit na anong pigil niya. Sa tuwing ginagawa natin to, kailanman na hindi mo sa akin pinaramdam na ligtas ako. Wala kang awat, binibigyan mo ako ng safe word tanda ng pagsuko. Pero minsan, hindi mo pinapakinggan kaya nasasaktan ako.
Napapikit si Anthony at bakas ang sakit sa mukha nito. Hindi ko na ipaparanas yun sa'yo. Hindi ko na hayaan. Matagal nang wala ang Anthony na gumawa nun sa'yo. Aalagaan kita, mamahalin at marahang hahawakan dahil yun ang gusto mo at deserve mo, Jenny. Nang ihiga siya ni Anthony, binigkas nito ang pangalan niya ng mabagal na parang pinakamahalagang salita sa mundo. Ikaw ang lahat sa akin, Jenny. Bulong ni Anthony sa balat niya. Hindi ang katawan mo, ikaw mismo. Sandaling huminto ang kanyang paghinga. Hindi yon ang salitang karaniwang sasabihin ng Anthony na kilala niya noon. Subalit nang maghubad na ang kanyang asawa, doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi ito si Anthony. Hindi ito ang kanyang asawa. Kaya naman, bahagya siyang natigilan. May problema ba? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Gusto sana niyang itanong kung sino ito, kung bakit nandun ito at nagpapanggap na asawa niya. Pero sa halip, nagpaubaya siya sa damdamin, sa mga halik sa kanyang panga, sa mga kamay na dumampi na para bang mababasag siya kapag masyadong madiin. Alam niya ng ibang tao ito, pero ibang tao rin naman ang nagparamdam ng lahat ng yun sa kanya. At nang tuluyan silang magsanib, ginawa nito yon ng may tiyaga. Bawat galaw ay mabagal, sinasadya na para bang pinapakiramdaman ng katawan niya at inaayos para sa kanyang ginhawa. Hindi niya namalayang umiiyak siya hanggang halikan nito ang mga luha niya. Mahal kita, sambit ng lalaki na hindi si Anthony. Ikaw ang tahanan ko. Kumapit si Jenny, dama ang halong init at kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang Anthony na asawa niya noon. Siguradong sigurado siya. Pero mas minamahal niya ito kaysa sa totoong Anthony. Hindi huminto si Jenny. Hindi niya kaya. Dahil sa sandaling yon, yakap ng mga bisig na hindi niya kilala, napagtanto niyang matagal na siyang hindi minahal ng ganoon. At kahit hindi ito ang lalaking pinakasalan niya, hindi pa siya handang bitiwan ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng lalaking nagmamahal sa kanya ngayon. Kinabukasan, naunang magising si Jenny. May hinala na siya kung sino ito, pero hindi niya lang alam kung paano haharapin iyon. At hindi niya rin alam kung paano haharapin ang katotohanan na patay na ang totoo niyang asawa. Marisa, kilala mo si Calvin, di ba? Tanong ni Jenny habang kausap sa cellphone ang kanyang kaibigan. Si Calvin na boss at best friend ng asawa ko. Si Calvin na kasama sa aksidente. May alam ka ba kung anong nangyari sa kanila? Sa pamilya niya pagkatapos niyang mamatay? Sumagot naman si Marisa. Ang alam ko, nung nasa abroad ka, maraming nangyari. Parang nagpa-imbestiga si chairwoman sa pagkamatay ng apo niya. Hindi masyadong malinaw pero ang narinig ko, pumutok ang balitang hinuli ang stepbrother at stepmother ni Calvin. Sila raw kasi ang nagtangka sa buhay ni Calvin. Alam ko, naging mahaba pa ang investigasyon. Napakagatlabi si Jenny. Malakas ang pakiramdam niya na ang Anthony na kasama niya ngayon ay si Calvin. Kaya naman pala, ibang-iba ang ugali nito pagkatapos ng aksidente. At nang sandaling yon, hindi niya alam kung ano ang mas tamang gawin. Isang umaga, habang inaasikaso ni Calvin ang mga pangangailangan niya, hindi niya matanggal ang tingin dito. Ngayong alam niya na ang totoo, mas lalo niyang napansin ang pagkakaiba nito kay Anthony. Nandito ng baon mo. Kapag magpapasundo ka, tawagan mo ako agad ah. May kailangan kasi akong puntahan na meeting, Jenny. Pero huwag ka mag-alala. Mabilis lang naman yon at susunod pa rin ako pagkatapos. Saka, Calvin, tawag niya sa binata na nagpatigil rito. Tumingin ito sa kanya at hindi agad nakapagsalita. Sinalubong niya naman ang tingin nito. Hindi ikaw si Anthony. Hindi ikaw ang asawa ko. Ikaw si Calvin, hindi ba? Umiwas ito ng tingin. Parang hindi alam kung ano ang isasagot. Anong sinasabi mo? Alam mong ibig kong sabihin. Wika ni Jenny habang pinagmamasdan ito at pilit inaalala ang dati nitong itsura. Hindi ikaw ang asawa ko. May kumislap na kakaibang emosyon sa mga mata nito. Sa unay gulat tapos ay takot, ngunit mabilis nito yung tinakpan ng maliit at halos pilyong ngiti. Jenny, ako to. Pagod ka lang. Tumigil ka. Putol ni Jenny at isang hakbang na lumapit. Huwag mo akong pagsinungalingan. Napansin ko na
Ang paraan ng paglakad mo, paano mo ko yakapin, kahit ang boses mo, malapit pero hindi pareho. Nung una, hindi ko pinagdudahan. Pero nang may mangyari sa atin, doon ko na nakumpirma. Kabisado ko ang katawan niya at alam kong hindi kayo pareho. Kilala ko ang asawa ko at hindi ikaw yon. Napawi ang ngiti ni Calvin. Umikot ang tingin nito sa sahig, sa counter, kahit saan maliban sa mukha ni Jenny. Jenny, kung gusto mong itanggi, sige, mariin niyang sabi. Pero ano pang saysay kung alam ko na naman ang totoo. Humugot ito ng malalim na hininga, para bang may bumigay sa loob ni Calvin. Bumagsak ang mga balikat nito at namamaos ang boses. Tama ka. Hindi ako si Anthony. Ako si Calvin. Calvin ang pangalan ko. Si Anthony, patay na siya. Namatay siya sa aksidente. Magkasama kami sa kotse ng araw na yon. Ako ang nakaligtas pero ang mukha ko nawasak. Dinala kami sa ospital. Pagkagising ko, tinawag nila akong Anthony. Akala nila ako si Anthony dahil parehong nawasak ang mga mukha namin. Kumunot ang noo ni Jenny. At hindi mo sila itinama? Itinaas ni Calvin ang paningin. Kumikislap ang mga mata, hindi dahil sa luha, kundi sa mas masalimuot na damdamin. Sa una, hindi ako makapagsalita. At ang lola ko, pumunta siya sa ospital. Nakita ko at napagtanto niyang hindi ako si Anthony. Pero sabi niya, maghintay muna kami. Akala niya yun lang ang paraan para maprotektahan ako hanggang sa malaman kung sino ang may pakana ng aksidente. Bahagyang umawang ang labi ni Jenny. Ibig mong sabihin, pareho niyo akong niloko? Lumalim ang tingin ni Calvin at puno ng pagmamakaawa. Hindi ito basta panilin lang. Tungkol to sa kaligtasan ko. Ang mga taong nagpasimuno ng banggaan, gusto nilang mawala ako at pati si Anthony. Saka ko lang nalaman na kasabwat nila si Anthony. Nasa akin ang mukha ni Anthony nang malaman ko ang totoo. Kaya kahit na-resolve ng kaso, nanatili pa rin ako bilang asawa mo. Nakatakas ang stepbrother ko at akala niya kinanta ko siya bilang Anthony. Kaya nanatili pa rin ako dahil natatakot ako na baka madamay ka. Hanggang hindi pa siya nahuhuli, hindi ako kailanman mapapanatag para sa buhay ko at sa buhay mo. Mabilis ang tibok ng puso ni Jenny, pero hindi siya umatras. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung sinabi ko sa'yo, hindi mo rin naman matatanggap agad, hindi ba? Matataranta ka. Bahagyang nabasag ang boses ni Calvin. Nang makita kita sa kwarto ng ospital, hawak-hawak ang kamay ko. Jenny, tiningnan mo ako na parang ako lang ang taong mahalaga sa'yo. At ako, hindi ko kayang agawin yun sa sarili ko. Hindi ko kaya, gayong mula hanggang ngayon, minamahal pa rin kita. Hindi nakapagsalita si Jenny pagkatapos niyang marinig yon. Matagal niya nang kilala si Calvin, pero hindi sila gaanong malapit sa isa't isa. Mabibilang din yata sa daliri ang naging pag-uusap nila. Nakikinig ako, lakas loob na sabi ni Jenny. Kung sasabihin mo ang lahat, makikinig ako. Gusto kong sabihin mo ang lahat. Jenny, namamaos nitong tawag sa kanyang pangalan. Minahal na kita mula pa nung bata pa tayo. Kumunot ang noo ni Jenny at napatawa siya ng mahina. Hindi makapaniwala sa inaamin nito sa kanya. Kailan pa? Mula high school. Walang alinlangang sagot nito. Mula nung unang pumasok ka sa library, pinipigil ang ngiti kasi may kalokohan na namang sinasabi si Anthony sa pasilyo. Noon ko pa alam na nahulog ng damdamin ko sa'yo. Ngayon mo lang sinasabi to? Pagkatapos ng mga taong nagkunwari kang ibang tao? Hindi ako nagkunwari sa parang iniisip mo. Mabilis nitong tugon at lumapit ng bahagya. Kaibigan ko si Anthony. Alam niya na gusto kita. Minsan nga tinutokso niya pa ako. Pero hindi ko kailanman nilampasan ang linya, Jenny. Siya ang matalik kong kaibigan at nauna siya. At baka kahit mauna man ako sa buhay mo, alam kong wala akong pag-asa sa'yo. Hindi mo ako mapapansin. Kaya nangako ako sa sarili ko na andin niyang meron sa ating tatlo. Hindi ko na kailanman tatawirin kahit pa mahal na mahal kita. Naninikip ang dibdib ni Jenny. Hindi niya batid na may nagmamahal sa kanya ng ganoon. Hindi niya rin sigurado kung mapapansin niya si Calvin noon. Wala rin naman kasi siyang ibang nakikita noon kundi si Anthony lamang noong panahong iyon.
Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang binata. Ang pamilya ko, sa panig ng ama ko, hindi nila ako gusto, Jenny. Palagi silang walang awa pagdating sa pera at mana. Bata pa ako nang mamatay ang nanay ko. Tapos, nag-asawa ulit ang tatay ko. Isang babaeng kinakasuklaman ako mula nang malaman niyang kasama ako sa mana. Ang mga stepbrother ko, matagal na nilang gusto akong mawala. At nito na lang din na nalaman na kasabwat naman pala sila ni Anthony. Bahagya siyang napapikit. Alam niyang malupit ang kanyang asawa at mataas ang ambisyon sa buhay. Batid niya rin kung ano-ano ang sinasabi nito laban kay Calvin. Pero hindi niya lubos na naisip na magiging kasabwat ito para pasakitan si Calvin. Si Calvin na walang sawang tumulong at malaki ang utang na loob dito. Habang tinititigan si Calvin, naawa siya rito para sa buhay na dinanas nito sa mga taong nakapaligid rito. Hindi niya lubos maisip kung gaano kalungkot yon para sa binata. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Mahina niyang sabi. Paano ang buhay mo? Paano ang buhay ng asawa ko? Ako nang bahala. Kapag nahuli ng stepbrother ko na nakatakas, aayusin ko ang lahat. Babawiin ko ang katauhan ko at aalis na ako dito. Malungkot na sabi ni Calvin sa kanya. Sorry, patawarin mo ako, Jenny. Gusto lang kitang protektahan pero ang pinakamatinding rason ko ay gusto kong maranasan ang mahalin mo. At alam ko rin na hindi ka minahal ng tama ni Anthony. Akala ko hanggang doon lang pero nagkamali ako. Kaya kahit hindi ako si Anthony, gusto kong itama yun at ipadama sa'yo na kamahal-mahal ka. Wika pa ni Calvin. Sa pagkakataong yon, tumulo na ang mga luha ni Jenny. Wala na siyang pakialam kahit hindi ito ang kanyang asawa. Yun ang unang beses nang naramdaman niya ang pagmamahal na ganoon, kaya ayaw niya ng pakawalan. Hindi na nakapagpigil si Jenny at niyakap si Calvin. Wala na akong pakialam kahit sino ka man. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng ganito. Kahit nang malaman ko agad na hindi ikaw ang asawa ko, hinayaan kong may mangyari sa atin. Dahil sa ilang taon kang nagpapanggap, may pagdududa ako na ibang tao ang minamahal ko. Kahit panlalamig ang binibigay ko sa'yo, palagi kang nandyan, nagkukwento, inaasikaso ako, inaalagaan ako at pinapahalagahan ng may paggalang. Kaya kahit hindi ikaw si Anthony, kahit na ikaw si Calvin, wala na akong pakialam. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Calvin sa kanya. Mas lalo tuloy na iyak si Jenny. Yumakap siya sa binata, sobrang higpit na para bang mawawala ito kung pakakawalan niya. Bahagya tuloy natawa si Calvin habang garal-gal ang boses. Hindi ako mawawala. Mas lalo lang humigpit ang yakap niya. Kapag maayos ng lahat, kapag nahuli ng stepbrother mo, ayusin natin ang relasyon natin, Calvin. Ayokong nabubuhay ka sa katauhan ng ibang tao dahil alam kong ayaw mo rin naman yon. Modelo ako at kilala, kaya titigil ako para iwas controversy. Kaya kong mamuhay lang ng simple basta kasama ka. Pinilit siyang ilayo ni Calvin. Sinapo nito ang kanyang mukha at pinunasan ang mga luha. Bakas ang saya sa mga mata nito habang pinagmamasdan siya. Para bang may nakakatuwa sa mga sinasabi niya, gayong punong-puno na ng luha ang kanyang mukha. Jenny, saglit lang. Kilig na kilig ako. Bulong ito sa kanya. Sinamaan ni Jenny ng tingin si Calvin at marahan itong sinapak sa dibdib. Ano ba? Seryoso ako. Hindi ako nagpapatawa. Mabigat na desisyon to para sa akin. Pero paninindigan ko to kasi alam kong dito ako sasaya. Mas lalong kumislap ang tuwa sa mata ni Calvin. Gusto ko kung anong gusto mo. Gusto ko ulit bumalik bilang Calvin pero ayokong isuko ang gusto mo. Pwede namang lihim na asawa mo na lang ako. Umiling naman si Jenny. Siyempre, titigil din naman ako sa modeling career ko. Mas mapapaaga lang. Saka sa loob ng ilang taon na hinayaan mo ako sa ibang bansa, marami akong na-fulfill na mga gusto kong gawin, kaya okay lang sa akin kahit sa bundok pa tayo tumira. Malakas na tumawa si Calvin at nanggigigil habang yakap siya. Pero para sa kanya, sigurado siya roon. Gusto niya na lamang mamuhay ng payapa kasama si Calvin. Kahit simpleng buhay, basta masaya kasama nito, hinding-hindi siya magrereklamo. Kahit duster lang ang ipasuot sa kanya at maghiwalay ng bato sa bigas, gagawin niya para sa kanila ni Calvin. Mahal na mahal lang talaga kita. Marahan na hinalikan ni Calvin ang kanyang noo. Mas lalo pa kitang minamahal ngayon, Jenny. Isang gabi,
Walang tigil ang buhos ng ulan. Isang oras nang walang kuryente dahil sa bagyo, kaya pinaandar na ni Calvin ang generator nila. Napasigaw siya ng isang malakas na dagundong ng kulog ang yumanig sa bahay. Mabilis na lumapit si Calvin at hinalikan ng sentido niya. Okay na, may kuryente na ulit. I-check ko lang ulit ang mga pinto. Pinanood niyang mawala ito sa pasilyo. Maya-maya may mahinang tunog na sumabay sa ugong ng ulan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Calvin? Walang tugon, kumidlat ulit at sa iglap ng liwanag, nakita niyang isang lalaking mabilis na dumaan sa may kusina. Napasinghap siya. Calvin! Sumunod ang isang malakas na kalabog. Nanginig si Jenny. Dalawang lalaking nakamaskara ang sumugod sa sala. May hawak na baril ang mga ito. Napaatras siya habang malakas ang kabog ng dibdib. Bago pa siya makasigaw, sumulpot si Calvin mula sa pasilyo. Hinampas nito sa ulo ang isang lalaki at nakipag-agawan ng baril sa isa. Sumugod ang pangalawa at may hawak namang kutsilyo. Nagulat siya nang makitang ang stepbrother yun ni Calvin. Jenny, sa kwarto! Ngayon na! Utos ni Calvin. Magtago ka ron. Bago pa man niya maiproseso, tumatakbo na ang mga paa niya patungong kwarto. Sinara niya ng mariinang pinto at inilak. Bumagsak siya sa likod, hawak ang cellphone, mababaw at mabilis ang kanyang paghinga habang tumatawag sa mga pulis. Please sumagot kayo. Bulong niya habang tinatawagan ng pulis. Mula sa kabila ng pinto, rinig niya ang kaguluhan. May mga narinig siyang mga ungol, tunog ng suntok at kaluskos ng sapato sa sahig. Sumunod ang matalim na sigaw ni Calvin na puno ng sakit. Idinikit ni Jenny ang tenga sa pinto at nagbabadyang tumulo ang luha. Calvin! Maya-maya, may narinig siyang mga yabag. Pumasok sa kwarto si Calvin na duguan. Jenny, ayos ka lang? Calvin, may sugat ka. Nandiyan na ang mga bodyguard ko. Hindi agad nila naramdaman na may mga taong nakapasok. I'm sorry. Alam kong natakot ka. Pero natataranta na si Jenny. Pinigilan niya ang pag-agos ng dugo sa tagiliran nito. Maya-maya, nahuli na rin naman ang mga nagtangka sa kanila. Isinugod na rin nila sa ospital si Calvin. Huwag ka nang umiyak, maliit lang to. Daplis lang. Malumanay na sabi ni Calvin. Umiling naman si Jenny. Hindi mo ako mapipigilang mag-alala. Sobrang natatakot ako kanina. Akala ko mawawala ka na. Ayokong iwan ko rin sa sala pero mas lalo tayong mapapahamak kung hindi ako hihingi ng tulong. Pinilit ngumiti ni Calvin at hinalikan ng kanyang noo. Salamat. Ang tapang mo, mahal. Sinamaan niya ito ng tingin. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag dahil ligtas na ito. Nahuli na rin ang stepbrother nito kaya wala nang magtatangka. Nasaan ang aking apo? Bulalas ng isang donya na tumatalbog-talbog pa ang bilbil habang naglalakad. Nagkatinginan silang dalawa ni Calvin. Napangiti naman si Calvin at bumuntong hininga. Lola ko nga pala, medyo madaldal. Warning lang. Mahina naman siyang tumawa at marahang tumango. Nang makalapit na ito, tuloy-tuloy na nga ang bibig ng matanda. Nakinig na lang sila ni Calvin. Pero wala naman halos maintindihan si Jenny. Hindi kasi binitiwan ni Calvin kahit isang segundo ang kanyang kamay. Palagi pang bumubulong na mahal siya. Kaya naman nang maging maayos na ang lahat, lihim silang nagpakasal ni Calvin. Medyo nahirapan pa sila dahil nga sa katauhan nito. Pagkatapos nun, tumira sila sa ancestral house ng mga ito malayo sa syudad. Mahal, may tanong ako sa'yo. May desisyon ako pero gusto kong marinig muna ang desisyon mo. Saad ni Calvin sa kanya at mataman siyang tiningnan. Alam kong maraming trauma ang idinulot sa'yo ni Anthony. Kaya naiisip ko na kapag nakikita mong mukhang to, naalala mo ang lahat ng yon. Gusto ko sanang ibalik ang dati kong mukha. May mga hindi na mababago, pero ayokong dalhin ang mukhang to at mamuhay bilang asawa mo. Kaya lang, babalik ang pangit na ako. Okay lang ba yun sa'yo? Sinapo ni Jenny ang mukha nito. Mahal, hindi ka pangit para sa akin. Huwag mong tawaging pangit ang sarili mo. At kung ano ang magpapasaya sa'yo, susuportahan ko. Kung ibalik mo ang dati mong mukha, okay lang sa akin. Ikaw pa rin ang Calvin na mahal ko. Napangiti naman ang kanyang asawa at marahan siyang niyakap. Niyakap niya rin ito. Gusto niya rin naman na palitan itong mukha. Paggalang na rin siguro sa mukha ng una niyang asawa. Isa pa,
Gusto niyang mahalin si Calvin sa kung sino ito noon. Nagpalit na nga ng mukha ang kanyang asawa. Ilang buwang nagpagaling at pagkatapos, nakita niya na talaga muli ang totoong mukha nito. "Hi, mahal. Ang pogi," nakangiting sabi ni Jenny. Tumawa naman ang kanyang asawa. "Binobola mo na naman ako. Alam mo namang madali ako maniwala." "Siyempre dapat maniwala ka kasi mahal kita at ikaw ang asawa ko." Ipinakita ni Jenny ang isang pregnancy test dito. "Sana lalaki na kamukhang kamukha mo ang baby natin." Umawang ang bibig ni Calvin. "Buntis ka?" Humalakak naman siya at dinaan sa biro. "Hindi, busog lang. Tapos after 9 months, lalabas." Humagalpak naman sa tawa si Calvin habang naluluha. "Ano ba? Huwag kang magbiro ng ganyan. Mahal, masaya kung buntis ka. Tapos ganyan lang ang sinasabi mo. Kung gusto mo ng kamukha ko, sana naman kaugali mo para sobrang saya palagi sa bahay. Tapos sundan agad natin ang kamukha mo naman." Hinampas niya ito sa dibdib. "Ang susunod, hindi pa nga lumalaki ang tiyan ko. Sunod na baby na agad ang iniisip mo?" Mahigpit na lang siyang niyakap ni Calvin. Simple lang ang buhay nila roon. Inaasikaso ni Calvin ang negosyo pero bihira lang din pumunta sa kumpanya. Samantala, talagang nanatili na lang sa bahay si Jenny at nagtago sa mundo ng modeling. Mas pipiliin niya ang buhay na yon kaysa sa kahit na ano. At ang mapangasawa si Calvin ang magandang regalo na natanggap niya mula sa Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ilang beses tayong bigyan ng pagkakataon na isara ang ating mga puso dahil sa sakit na nararamdaman, hahayaan pa rin sana natin na magmahal muli ng mga taong darating na para talaga sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.